master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 141 hanggang 150. Ang dakilang security guard. Like ka naman dyan, Master. Maraming salamat. Kabanata 141, mga kaayusan. Alas 3 ng madaling araw, nakilala ni Yusuf Zoc sina Flor Carson, Samuel Ross, Dream Morrow, at Jerome Hart sa kalsadang may mga puno malapit sa pasukan ng campus ng Northern Film School. Tama, sumama rin si Jerome Hart, dahil malinaw na may nangyaring seryoso, kung hindi posibleng ipatawag ni Yusuf sina Samuel at Dream sa kalagitnaan ng gabi ng walang dahilan. Nang makita sila ni Yusuf, pinapasok niya sila sa kanyang sasakyan at pagkatapos ay sinabi sa malalim na boses, "May insidente sa tatay ko," mukhang isa sa mga kaaway niya mula sa Zhonghai ang pamuna at nanakit sa kanya. Hindi niya tinukoy kung paano nasaktan ang kanyang ama, dahil may kinalaman ito sa privacy ng kanyang ama-amahan. Kaya, pinaghihinalaan kong may humahabol sa kapatid ko ngayon. Kailangan kong lumipad papuntang Shandong kaagad, kaya ko kayo ipinatawag dito. Hindi na kailangang magsabi pa, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang kaligtasan ng aking kapatid. Flor, may karanasan ka sa larangang ito, kaya ikaw ang bumuo ng plano para sa proteksyon. Wen Shuai, kung may oras ka para lumahok, gawin mo, kung wala, huwag kang mag-alala. Samuel, Marco, at Dream, sundin ninyo ang pangunguna ni Flor, syempre, kailangan ninyong pag-usapan at pagkasundoan ang mga detalye. Flor, may problema ka ba? Tanong ni Yusuf kay Flor. Huwag kang mag-alala, basta nandito ako, sigurado ang kaligtasan ng ate mo. Pangako ni Flor. Medyo magkakilala na kayo ngayon. Kaibigan ko si Flor na malapit nang mamatay, magkapatid naman sina Samuel, Marco, Dream, at Wen Shuai. Sa madaling salita, nasa inyong lahat ang lahat, seryosong sabi ni Yusuf. Huwag kang mag-alala, seryosong tumanggo silang lahat dahil ramdam nila ang tensyon at pagkabalisa ni Yusuf, na nagpapahiwatig na ang kanilang kalaban ay hindi maliit na banta. Kahit sino pa ang kalaban, hindi nila hahayaang mawala ang kanilang depensa. Sige, bibisitahin ko si Sarah sa paaralan, tapos pupunta na ako sa airport, sabi ni Yusuf pagkababa niya ng kotse, dahil hindi niya kayang imaneho ito papasok ng campus. Samantala, naghihintay na si Sarah Zoc sa ibaba ng gusali ng dormitoryo, at hindi kalayuan sa kanya, nakaabang na si Benedict Cook. Dahil nagmula sa isang mahusay na sundalo ng Special Forces, hindi madaling matukoy si Benedict kapag siya ay naka-undercover. Ngayong gabi ang shift niya. Habang papalapit si Yusuf, agad na niyakap ni Sarah ang kanyang sarili at nagsimulang umiyak ng hindi mapigilan. Huwag kang umiyak, tinanong ko na yan, at hindi naman masyadong seryoso. Nilooban lang ang bahay namin, sinaksak si Papa sa puwitan, pero tapos na ang operasyon. Kaya, kumalma ka lang at ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo rito habang bibisitahin ko siya, nakangiting sabi ni Yusuf habang tinatapik ang balikat ni Sarah. Pero gusto ko nang bumalik, sabi ni Sarah, habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Bakit ka babalik? Nagmamadaling sabi ni Yusuf, nag-aaral ka ngayon, at mukhang hindi maganda kung magbabakasyon ka. Isa pa, ang operasyon ni tatay ay nasa kanyang puwitan, hindi mo yan maaaring asikasuhin, kaya babalik na ako. Huwag kang mag-alala, kung kinakailangan, dadalhin ko si tatay sa kabisera, ha? Dalhin sa kabisera, pero saan siya titira? Nag-aalangan na tanong ni Sarah. Ako na ang bahala dyan. At saka, may dalawa akong numero ng telepono para sa iyo, ibigay mo sa akin ang telepono mo, sabi ni Yusuf sabay abot ng kamay. Kaninong mga numero? Tanong ni Sarah, nagtataka, ngunit iniabot pa rin niya ang kanyang telepono kay Yusuf. Kinuha ni Yusuf ang telepono at habang sinesave ang mga numero ni na Samuel at Flor, sumagot siya, nakahanap ako ng ilang mabubuting kaibigan sa kabisera.
Ang isa ay may apelyidong Samuel at ang isa naman ay Carson. Kung mayroon kang anumang agarang problema, tawagan sila. Handa silang tumulong sa iyo. At saka, huwag kang aalis ng paaralan nitong mga nakaraang araw, kahit anong mangyari. Sige, naiintindihan ko, pero gusto ko pa ring sumama sa iyo. Hinawakan ni Sarah ang kamay ni Yusef, ayaw bumitaw. Paano kung ganito, pagka-uwi ko, ipapatawag kita kay tatay para masigurong ayos lang siya. Ngumiti si Yusef, mapayapa kang bumalik sa pag-aaral mo. Dapat mong malaman na ang iyong edukasyon ang pinakamahalagang bagay para sa buong pamilya. Kung babalik ka, baka mag-alala si tatay, mag-init ang ulo, at sino ang nakakaalam kung gaano karami ang iinom niya. Sige, kung ganoon ay hindi na ako babalik, pero kailangan mo akong tawagan palagi. Si Sarah ang pinaka-natatakot sa kanyang ama na uminom dahil kahit hindi ito nagiging sutil kapag lasing, nalasing din ito hanggang sa magkasakit sa paglipas ng mga taon, at tunay siyang natatakot na baka balang araw ay biglang mamatay ang kanyang ama dahil sa sobrang pag-inom. Bumalik ka muna. Pupunta na ako sa airport ngayon din, paghihimok sa kanya ni Yusef Zoc. Si Papa mismo ang tatawag sa akin, sabi ni Sarah Zoc na namumula ang mga mata. Nakuha ko, bumalik ka na, ikinumpas ni Yusef Zoc ang kanyang kamay. 3 beses na lumingon si Sarah Zoc sa bawat hakbang pabalik sa kanyang dormitoryo. Mukhang kilala siya ng tiyahin sa dormitoryo. Pagbalik niya, may binulong ang tiyahin sa tainga niya bago nilock ang pinto ng dormitoryo. Nang makita ni Yusef Zoc na nakakandado ang pinto ng dormitoryo ng mga babae, lumingon siya at tumingin sa timog silangang sulok. Sa timog silangang sulok ay may mga luntiang espasyo at mga taniman ng bulaklak, at sa kanyang isipan, si Benedict Cook ay nagtatago roon, nakasuot ng Amerikana ng hukbo, habang nakatitig ng diretso kay Yusef Zoc. Nang sumulyap si Yusef Zoc sa direksyon niya, nagulat si Benedict Cook. Total, kahit may dumaan pa sa kanya, maaaring hindi nila siya mapansin doon, pero diretsyong nakatingin sa kanya si Yusef Zoc. Ramdam niya ang pagmamasid sa kanya ni Yusef Zoc. Nang inig ang kanyang anit, ano pa bang ibang kakayahan ang taglay ng lalaking si Yusef Zoc na iyon? Kinuha ni Yusef Zoc ang kanyang telepono, tumalikod, at naglakad palayo, habang nagte-text gaya ng dati, mag-ingat ka ngayong gabi, at manatiling mainit laban sa lamig. Naiintindihan ko, mabilis na tugon ni Marco Scheidt kasabay ng isang mensahe. Paglabas ni Yusef Zoc ng gate ng paaralan, wala na ang Buick, at wala rin sina Flor Carson, Dream Morrow, at Jerome Hart, tanging si Samuel Ross na lang ang nakaupo pa rin sa kanyang kotse. Ihahatid kita sa airport. Requisition na ang kotseng ito mula ngayon, direktang sabi ni Samuel Ross. Hindi sapat ang isang kotse. Bibili ako ng isa pa pagbalik ko, sabi ni Yusef Zoc, sabay upo sa passenger seat. Siyempre, hindi pa siya nakapag-book ng tiket sa eroplano. Plano niyang sumakay sa kahit anong flight na available basta't makakarating siya rito sa Earthrealm sa Shandong, at kapag naroon na, magre-rente siya ng kotse para makabalik agad. Gaano kalala ang pinsala ni Tio? Walang ideya si Samuel Ross kung ano ang nangyayari sa pamilya ni Yusef Zoc at hindi niya alam na ang amang tinutukoy ni Yusef Zoc ay hindi ang kanyang tunay na ama. Hindi nanganganib ang buhay niya, sagot ni Yusef Zoc. Mabuti naman. Kahit ano pa man ang mangyari pagbalik mo, huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Uulitin ko, sa panahon ngayon, lipas na sa panahon ang makipaglaban at pumatay. Ang mahalaga ay pera at utak. Kaya, kung mayroon kang anumang bagay na hindi mo malutas, pag-usapan mo muna ito sa amin. Huminga ng malalim si Yusef Zoc, naiintindihan ko. At saka, sina Flor Carson at Jerome Hart, mapagkakatiwalaan naman sila, di ba? Talagang hindi alam ni Samuel Ross kung kailan naging kaibigan ni Yusef Zoc si Flor Carson. Kilala rin niya ito, ngunit para sa kanya, si Flor Carson ay isa lamang night taxi driver. Kung tungkol naman kay Jerome Hart, kilala lamang niya ito bilang isang doktor na nakilala si Yusef Zoc sa Zhonghai. Pareho kayong mapagkakatiwalaan. Hindi ko pwedeng ibunyag ang pagkakakilanlan ni Flor, at hindi kayo dapat mausisa. Walang problema si Jerome. At huwag mong maliitin si Jerome Hart, baka hindi kayo magkapareho ng Dream Morrow para sa kanya. Ganon kalakas. Talaga, mukha siyang iskolar,
Gulat na bulalas ni Samuel Ross. Tila may pinag-aralan at maginoo si Jerome Hart. Paano siya magmumukhang bihasa sa pakikipaglaban, lalo na't isa siyang doktor? Hehe, tungkol sa mga tao, hindi mo naman laging pwedeng husgahan base sa panlabas na anyo. Tandaan mo lang ang sinabi ko, natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Kumusta naman si Flor Carson? Parang mahirap din, tanong ni Samuel Ross, na naguguluhan. Siya, sandaling napahinto si Yusuf Zoc para mag-isip, malamang hindi siya marunong lumaban, pero kaya kanyang patayin sa isang galaw lang. Sus Mariosep, mura ni Samuel Ross. Ang mga taong kinaibigan ni Yusuf Zoc ay pawang mga Panginoon, hindi nakapagtataka na sinabihan sila ni Yusuf Zoc na makinig kay Flor Carson. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 142, magpanggap na nalilito. Kahit na pumunta si Yusuf Zoc sa paliparan sa kalagitnaan ng gabi, tanghali pa kinabukasan nang makarating siya sa lungsod ng probinsya na, Jinan. Pagdating sa Jinan Airport, sumakay agad siya sa kotse ni Baolei, na ipinadala ni Matandang Shu. Ang driver ay hindi kaibigan ni Matandang Shu kundi isang pribadong driver na inupahan niya. Isang pribadong kotse na inupahan para sa isang pribadong trabaho. Hindi ito kalayuan mula Jinan patungong Yang Valley, 1-2 oras na paglalakbay. Dumating si Yusuf Zoc sa inpatient department ng County Hospital bandang 1:30 ng hapon at nakita niya si Felix Zoc na nakahiga sa kama. Nakaligtas si Felix Zoc sa kritikal na panahon, at tanging si Matandang Shu lamang ang kasama niya sa silid. Nang pumasok si Yusuf Zoc, na nababalot ng alikabok, namula ang mga mata ni Felix Zoc, at pagkatapos ay ngumisi, bumalik na ba ang batang walang hiya? Tay! Agad na tumulo ang mga luha sa mga mata ni Yusuf Zoc. Bagamat namuhay si Felix Zoc ng magulong buhay at hindi kailanman kumita ng pera sa mga nakalipas na taon, ni hindi man lang siya nakabili ng bigas para sa sambahayan, ganoon talaga ang kanyang ugali. Noong bata pa si Yusuf, lagi siyang inaalagaan ni Felix Zoc, dinadala, nakikipaglaro sa kanya, at binibilan ng mga pagkain. Ang isang ama-amahan ay isa pa ring ama, at malinaw na naaalala ni Yusuf Zoc ang panahong iyon noong siya ay binyo bully sa elementarya, at isang lasing na si Felix Zoc ang dumiretso sa bahay ng bully. Kahit ano paman, pinaghirapan, pinag-iisipan sa gitna ng kasawian, pamilya ay pamilya, at tatay ay tatay. Ganoon talaga siya, at hindi mo siya maaaring itakwil dahil lang sa ganoon siya. Ano ba ang iniiyakan mo, Sus Mariosep, bilisan mo bumaba at ibili mo ako ng isang bote ng alak. Nakakainis ang pakiramdam ko kapag walang iniinom. Mura ni Felix Zoc. Sabi ng doktor, bawal ka raw uminom. Lasing pa rin si Tio Zhang noong operasyon kahapon, bulong ni Ozzy Parham. Ozzy Parham, batang walang hiya ka, sinisiraan mo lang ako, ha? Tila wala sa mood si Felix Zoc na mawalan ng pag-asa, nagmumura pa nga siya sa puntong ito. Tay, kailangan mong makinig sa doktor, hindi naman sa hindi ako bibili para sa iyo. Naupo si Yusuf Zoc sa tabi ng kama, nakatingin kay Felix Zoc na may kalahating puting buhok, payat, at madamdaming sinabi, kapag medyo bumuti ka na, sumama ka sa akin sa kabisera. Habang lumalaki ka, lalong nawawalan ka ng kahanga-hanga, putulin mo na ang sentimentalidad mo sa akin, nasusuka ako. Malaking bagay ba ang mawalan ng bait? Ang tagal ko nang hindi ginagamit ang mga yan, wala na silang silbi. Nakakagaan ng loob ang pagputol sa kanila. Felix Zoc, hindi ka ba pwedeng maging mas disente ng kaunti? Naiinis si Yusuf Zoc. Ako ang tatay mo, sino si Felix Zoc? Galit na tugon ni Felix Zoc. Sige, ikaw ang tatay, Tawagan mo si Sarah, nag-aalala siya sayo. Kinuha ni Yusuf Zoc ang telepono niya. Tumawag na ako, ayos lang, gaya ng sabi mo, kalokohan lang yan, nakangiting sabi ni Felix Zoc. Aba, basta tumawag ka, ayos lang. Nakahinga ng maluwag si Yusuf Zoc, at pagkatapos mag-isip, nagtanong siya, nakita mo ba ng malinaw kung sino sila? Hindi, masyado akong lasing, pero dalawa sila, at may isang goggle pang ang may nakabukas na video camera. Siguro gusto nila akong sumikat, ilagay sa internet. Mamaya, tanungin mo ang Beijing Film Academy kung tumatanggap ba sila ng mga estudyanteng katulad ko. Kaya kung gumanap bilang isang eunuch sa isang pelikula.
Tio, pwede bang huwag kang magsalita ng ganyan? Nang marinig ni Ozzy Parham ang sinabi ni Felix Zoc, hindi lang siya hindi natawa, halos maiyak pa siya. Paanong hindi nagdurusa si Felix Zoc sa loob-loob niya? Paanong hindi siya masasaktan? Gayunpaman, nakikipagbiruan pa rin siya sa kanila. Bagamat namuhay siya ng magulong-gulo, mayroon pa rin siyang matinding pagmamalaki sa kalooban. Nako, tingnan ninyo kayong dalawang binata, ano pa ang pinag-iingay ninyo? Hindi ba't kailangan ko na lang maglupusay para umihi simula ngayon? Wala itong hinahadlangan. Para sabihin ko sa iyo, ayos lang talaga ako, at hindi ako nahihiyang sabihin na hindi pa ako naging maalay sa buong buhay ko, at si Yusef dito ay hindi naman talaga ako ginagaya sa bagay na iyon. Tay, hindi rin po ako maalay. Sabi ni Yusef Zoc, naiilang sa pagtawa at pag-iyak. Tumigil ka na nga dyan, ikaw. Noong 4 na taong gulang ka pa lang, alam ko nang magiging problema kapag laki mo. Ayos, gumagawa ako ng gulo. Magpahinga ka muna, lalabas kami ni Ozzy para manigarilyo. Sige, at magdala ka ng alak pabalik. Mamamatay ako kung wala yan, sabi ni Felix Zoc na may bahid ng pagkailang. Teka lang, matapos tingnan si Ozzy Parham, lumabas na silang dalawa ng ward at nagtungo sa koridor. Habang pinapanood sina Yusef at Ozzy na paalis, ang mga mata ni Felix ay puno rin ng maiinit na ngiti. Maraming taon na ang nakalipas mula nang tawagin siya ni Yusef na tatay, at ngayon, ang ilang tawag na tatay ay nakapagpagaan ng loob niya. Sino ang nagsabing hindi tunay na anak ang mga ampon na anak? Sa mga kritikal na sandali, hindi ba't ang anak pa rin niya ang bumabalik para alagaan siya? Bigla niyang naramdaman na may halaga ang buhay niya, at napakalinaw niya, mas maayos ang pakikitungo ni Yusef sa kanyang anak kaysa sa ginawa niya, kaya wala siyang pakialam kahit hindi lang mga itlog ng ibon ang nawala, kung buhay niya man ang nawala, wala siyang pakialam. Nabuhay siya ng tulala, at kahit na siya ay nalilito, mayroon siyang pilosopikal na pananaw sa buhay. Sa pasilyo, humitit si Ozzy ng sigarilyo at sinabing, naghahanap ng mga pahiwatig ang mga pulis, at nakapaghila na rin ako ng ilang tali, pero si Tio Felix ay nasobrahan sa pag-inom, hindi niya makita ng malinaw kung ano ang hitsura ng tao. Hahanapin natin sila, tumanggo si Yusef. Maaaring hindi pa umaalis ang salarin, ngunit maaaring agad din silang umalis. Gayunpaman, wala man sila o hindi, sisihin pa rin ni Yusef si Tyler Nash. Walang masamang masasabi tungkol kay Tio Felix. Paglabas niya ng operating room, natakot ako na baka may gawin siyang padalos-dalos, kaya binantayan ko siya ng mabuti. Pero laking gulat ko nang sa halip ay inalo niya ako. Sinabi niyang hindi siya gagawa ng anumang padalos-dalos dahil kung mamamatay siya sa pamamagitan ng pagbigti o pagtalon mula sa isang gusali, iyon ay magiging isang marahas na kamatayan. Ang mga namamatay ng marahas ay hindi nagdudulot ng mga pagpapala sa kanilang mga inapo. Kung mamamatay siya, ang kanyang anak na lalaki at babae ay malas, kaya iyon ang dahilan kung bakit hindi siya mamamatay. Maaaring nalilito ang tatay ko sa buong buhay niya, pero malinaw naman ang nakikita niya, buntong hininga ni Yusef. Ibebenta ko ang bahay ko sa susunod na mga araw. Kapag medyo bumuti na ang kalagayan niya, dadalhin ko siya sa kabisera. Ano, pupunta kayong lahat sa kabisera, tapos iiwan niyo akong mag-isa rito? Protesta ni Ozzy. Sige, pag-uusapan natin yan, may itatanong ako sa iyo, sabi ni Yusef matapos mag-isip sandali. Kumusta na ngayon ang pabrika ng muebles ng tatay mo? Malapit na, bakit? Nauubusan ka na ba ng pera? Tanong ni Ozzy, na naguguluhan. Hindi, umiling si Yusef. Gusto ko rin gumawa ng totoong negosyo, pero hindi ko alam kung ano. Ikaw, magsisimula ng negosyo. Magkano ang pera mo? Tanong ni Ozzy na naguguluhan. Nako, minamaliit mo ba ako? Pabiro na sigaw ni Yusef. Hindi, alam kong mayaman ka, inaalagaan ng isang mayamang babae, di ba? Mag-e-enjoy ka naman at magkakaroon ka ng perang panggastos, di ba? Umiwas si Ozzy at humajejek ng mapang-asar. Kung naiinggit ka sa akin, humanap ka ng mayamang babae na mag-i-sponsor sa iyo. Biro pabalik ni Yusef. Hinding-hindi, wala akong kakayahan,
Iwinaksi ni Ozzy ang kanyang mga kamay, saka biglang nagseryoso. Kung talagang may pera ka at gusto mong magnegosyo, mamuhunan ka sa negosyo ng pamilya natin. Matagal nang sinusubukan ng tatay ko na mangutang sa bangko, pero hindi naman siya masyadong nang utang. Para saan nang hihiram ng pera? Gulat na tanong ni Yusef. Siyempre, para mapalawak ang pag-export sa ibang bansa, para gumawa ng dekalidad at branded na mga muebles, para mag-advertise sa CATV. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng pera, paliwanag ni Ozzy. Maaaring sulit na isaalang-alang, ngunit kailangan ko munang mag-imbestiga, tumanggo si Yusef bilang pagsang-ayon. Magkano ang pera mo? Tanong ni Ozzy, habang nakatingin kay Yusef na tila seryoso. Mayroon akong 100 milyon na nakalaan ngayon, pero ayaw kong galawin ang 40 milyon nito, kaya mayroon akong 60 milyon na handa ng ipuhunan sa totoong negosyo. Dod, hinihingi ko ang sponsorship mo. Pagkarinig sa mga salita ni Yusef, napatalon si Ozzy, ang mukha ay puno ng maliliit na bituin. 2 buwan pa lang si Yusef sa kabisera, tapos ngayon ay mayroon na siyang 100 milyon na ipon. Imposible namang maging ganoon kataas ang kita niya sa pagbebenta ng puwet niya, di ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 143, ang lihim ni Matandang Zhang. Ang pabrika ng muebles na pag-aari ng pamilya ni Ozzy Parham ay isang katamtamang laki ng negosyo, at ang kabuuang asset nito ay malamang na hindi hihigit sa 100 milyon. Hindi direktang sumang-ayon si Yusef Zoc sa kahilingan ni Ozzy para sa pamumuhunan dahil noon pa man ay naniniwala na siya na, ang magkapatid ay magkakapatid, ang pera ay pera, at ayaw niyang humantong sa alitan sa pagitan nila ng isang kapatid ang mga isyu sa pera. Marahil ay hindi naman gagawa ng gulo si Ozzy tungkol sa pera, pero hindi si Ozzy ang gumagawa ng mga desisyon sa bahay. Sa pinakamarami, isa lamang siyang manggagawa, at ang lahat ay itinakda ng ama ni Ozzy. Sa negosyo, maraming narinig na halimbawa ng mga pakikipagsosyo si Yusef, at walang exception, lahat sila ay nauwi sa hindi magandang relasyon. Napakakaunting tao ang nanatili sa mga pakikipagsosyo habang buhay. Nang sabihin ni Yusef na kailangan niyang siyasatin at pag-isipan ito, gumagawa lang talaga siya ng dahilan dahil ayaw niyang makipagnegosyo sa pamilya ni Ozzy. Kung talagang nasa problema sa pananalapi ang pamilya ni Ozzy, maaari niya silang pahiramin ng pera, ngunit ayaw niyang makipagsosyo. Magkano ang hiniram ng tatay mo? Tanong ni Yusef kay Ozzy matapos mag-isip ng ilang sandali. Dapat nasa pagitan ng 5 hanggang 8 milyon, sa palagay ko. Mahirap nang umutang ngayon, at mataas ang interes sa mga pribadong pautang, kaya sa mga bangko na lang kami makakahingi ng tulong, sagot ni Ozzy. Paano kung ganito, papahiram ako ng 10 milyon sa tatay mo, tapos kapag kumita na siya, mababayaran niya ako. Walang interes, hindi lang ako makikipagsosyo sa tatay mo sa negosyo ng muebles. Ano? Pahihiraman mo ang tatay ko ng 10 milyon. Nabigla si Ozzy, dahil hindi maliit na halaga ang 10 milyon. Ang pribadong pagpapautang ay karaniwang may interest rate na higit sa 1.5%, at para sa napakalaking halaga, ang rate ay mas mataas pa, halos 2%. Sa madaling salita, sa isang utang na 10 milyon, si Yusef ay maaaring kumita ng interes na 150 hanggang 200,000 kada buwan. At ngayon, sa pagpapautang niya ng 10 milyon sa kanyang tatay, mawawalan siya ng kahit 2 milyon kada taon. Gaano kalaking pabor iyon? Bro, wala nang kailangang sabihin. Nagpapasalamat ako sa iyo sa ngalan ng matanda. Alam ni Ozzy na abala ang kanyang ama sa mga usaping pera hanggang sa punto na magkaroon ito ng mga paltos sa bibig, kaya ang utang na ito ay katumbas ng paghiram niya ng pera. Tigilan mo na ang kalokohan. Nasa HSBC ang pera, at kailangan ko pang pumunta sa Garden Road para makuha ito. Magkakaroon na lang ako ng oras sa loob ng ilang araw. Kahit ilang araw pa ay pwede na, walang pagmamadali, walang pagmamadali. Kahit sinong lalaki ay may ambisyon, at hindi naiiba si Ozzy. Ayaw niyang panatilihin lang ang dati, gusto niyang palawakin ang negosyo ng pamilya. Kaya, bagamat maaaring hindi kalakihan ang 10 milyon para sa isang malaking kumpanya, malaki ito para sa kanilang katamtamang laki ng pabrika. Pagkatapos mag-usap sa pasilyo ng ilang sandali, bumalik ang magkapatid sa silid ng ospital,
ngunit si Felix Zoc sa loob ay natutulog na. Kakatapos lang niyang operahan at pagod na siya, kaya naman nanghihina na siya. Wala ka ng problema ngayon, di ba? Malumanay na tanong ni Yusef. Hindi, tumanggo si Ozzy. Kung gayon, manatili ka at alagaan mo ang aking ama kasama ko ng ilang araw, hanggang sa bumuti ng kaunti ang kanyang pakiramdam, pagkatapos ay bumalik ka sa kabisera. Nagpa siya si Yusef na huwag nang umalis dahil hindi niya kayang iwanang mag-isa si Felix Zoc sa ospital. Naiintindihan ko, humingi na ako ng paumanhin sa tatay ko, nakangiting sagot ni Ozzy. Lumabas muli ng silid si Yusef at pagkarating sa pasilyo, tinawagan muna niya si Sarah para pakalmayan ito, pagkatapos ay tinawagan din si Samuel Ross para gawin din ang ganoon. Inutusan din niya si Samuel na ipadala si Bryce Harper sa Garden Road upang hanapin si Amber Vance at makinig sa mga kaayusan nito. Malinaw na hindi makakaalis si Samuel ngayon, kaya mas makabubuting si Bryce Harper ang bahala. Pinapanatag din niya si Amber Vance. Sa telepono, labis siyang kinakabahan, na parabang ang kanyang biyenan ang nasa ospital, na binibigyan ito ng pag-aalala at maraming tagubilin. Panghuli, tinawagan ni Yusef si Miles O'Brien upang ipaalam na nakauwi na ito sa kanyang bayan dahil may sakit ang kanyang ama at kakailanganin ng hindi bababa sa 7 araw bago siya makabalik. Hiniling din niya sa kanya na sabihin kay Bryce Harper na pagbalik niya ay sasamahan niya ito sa bodega para magsugal sa mga bato. Bukod pa rito, inutusan niya si Miles na ihinto ang pagsasaayos ng bagong tindahan, at ang lahat ay maghihintay hanggang sa kanyang pagbabalik. Si Miles O'Brien ay balisa rin sa telepono. Nagkasakit ang ama ni Yusef Zoc at nasa ospital. Dapat ba siyang bumisita rito? Sa kasamaang palad, hanggang sa puntong ito, hindi pa rin niya alam ang partikular na lungsod kung saan nakatira ang pamilya ni Yusef. Tinanong niya si Yusef, ngunit hindi nito sinabi sa kanya, sinabi lang nito na hindi na niya kailangang pumunta roon. Matapos tumawag ng ilang beses at makabalik sa silid ng ospital, nagising na si Felix Zoc, at si Ozzy Parham ay nagbabalat ng mansanas para sa kanya. Yusef, kung abala ka, bumalik ka na sa kabisera. Ayos lang ako, hindi mo na ako kailangang alagaan, at huwag mo akong hayaang maantala ang trabaho mo. Asa sa iyo si Sarah, prangkang sabi ni Felix Zoc. Matagal akong nagbakasyon. Isasama kita kapag gumaling ka na. Umupo si Yusef at sinabing, Hey, Ozzy, lumabas ka muna sandali, kailangan kong makausap si Yusef, natatawang sabi ni Felix Zoc. Hindi niya sinabi kung pupunta siya o hindi, pero mukhang may dapat siyang pag-usapan kay Yusef. Matapos iabot ang vinyl atang mansanas kay Felix Zoc, tumalikod si Ozzy Parham at lumabas ng silid. Habang kinakain ang mansanas ng paunti-unti, malumanay na nagsalita si Felix Zoc, may nasaktan ka ba dyan? Ha, huminga ng malalim si Yusef nang marinig ang mga salita ni Felix. Sinong nagsabing baliw siya? Hindi naman talaga siya ganoon. Namula ang mga mata ni Yusef. Tay, pasensya na po, kasalanan ko kung bakit kayo nasangkot dito. Sa katunayan, kasalanan niya kung bakit si Felix ay nasangkot sa gulo na ito. Kung hindi dahil sa kanya, paanong naranasan ni Felix ang ganito? Ang mga taong ito ay walang awa. Mag-ingat ka. Kung talagang kailangan mo ng magmadali, pumunta ka sa gitna ng dagat at hanapin ang iyong tunay na ama. Kaya niyang ayusin lahat ng problema mo. Bumantong hininga si Felix Zoc. Tay, panimula ni Yusef, nahihirapang magsalita, paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga Nash ang nanakit sa iyo, maniniwala ka ba? Ano? Nagulat si Felix Zoc, imposible, talagang imposible. Kahit ano pa ang sabihin mo, anak ka pa rin niya. Hindi kinakain ng tigre ang sarili nitong mga anak. Noon, gusto niyang patayin ang nanay mo dahil gusto niyang kontrolin ang clan. Ngayong siya na ang may kontrol, at ipinanganak ka na, bakit ka pa niya gugustuhing patayin? Isa pa niyang pangalawang anak na lalaki iyon. Ilang araw na ang nakalipas, pumunta ako sa gitnang dagat at may nangyari. Nilasing ng pangalawang anak niya ang kasintahan ko, sinusubukang pagsamantalahan ito, kaya sa isang iglap, binali ko ang mga binti ng walang hiya at dinurog ang kanyang ibon. Kaya, pinaghihinalaan kong kagagawan niya ito, pero huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dito. Ang kanyang pangalawang anak na lalaki. Kaya, kapatid sa ama o kapatid sa ina. Bulalas ni Felix Zoc sa pagkamangha.
Huwag kang magsalita ng ganyan, Tay. Umiling si Yusef, hindi naman sa wala akong puso o wala akong pakialam sa mga kadugo. Masyado lang talagang walang awa si Kevin Nash. Gusto niyang patayin ang nanay ko, siya ang aking sinumpaang kaaway. Hindi ko ginagamit ang apelyidong Nash, at wala akong kinalaman sa kanya. At ang anak niya ay walang iba kundi isang pagong at isang bastardo. Ang pagdurog sa kanyang Ivan, ay parang pagpapakawala sa kanya ng madali, ang ganoong klase ng tao ay dumi ng lipunan, basura. Bastos man ang isang tao o hindi, parurusahan siya ng batas. Mali ang ginawa mo, galit na sabi ni Felix Zoc. Nang maisip ko iyon pagkatapos, medyo naging mapusok ako, marahil dahil sa matinding sama ng loob ko kay Kevin Nash. Pero ang anak niya talaga ay basura. Nagkita kayo ni Kevin Nash? Biglang tanong ni Felix Zoc. Hindi, umiling si Yusef. Huwag na natin dyan, mata sa mata. Huwag mo na silang habulin para sa paghihiganti. May isang bagay akong hindi pa nasasabi sa iyo, at tanging ang nanay mo lang ang nakakaalam nito. Ibinuka ni Felix Zoc ang kanyang bibig at ngumiti ng mapait, sa totoo lang, matagal na akong walang magawa. Anong ibig mong sabihing inutil? Natigilan si Yusef. Kalokohan, ano pa nga ba ang ibig sabihin ng impotent? Ipinanganak akong may kapansanan, kaya wala akong pinagkaiba kung mayroon man ako o wala, saway ni Felix Zoc. Tay, ano pong pinagsasabi ninyo? Ipinanganak na may kapansanan, kung gayon saan nanggaling ang kapatid ko? Sabi ni Yusef, naiilang sa pagtawa at pag-iyak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 144, Pagtuklas sa isang kahina-hinalang tao. Isiniwalat ni Felix Zoc ang isang sikreto kay Yusef Zoc, isang sikreto na si Sarah ay hindi niya tunay na anak, hindi pa niya nahawakan ang isang babae sa buong buhay niya, kasama na ang ina ni Yusef. Ang mga taong iyon ay tungkol lamang sa pagsasama-sama sa isang sambahayan. Ang maraming taon niyang pagpapakasese sa alak at walang ingat na pagsusugal ay, sa katunayan, mga anyo ng pagsira sa sarili, dahil hindi niya alam kung ano pa ang magagawa niya sa kanyang buhay bukod sa dalawang bagay na ito. Noong una ay inakala ni Yusef na nagbibiro lamang siya, ngunit habang nagsasalita si Felix ng may tame time at seryosong pag-iisip, tumigil sa pagngiti si Yusef, at pakiramdam niya ay sinasakal siya ng silid ng ospital. Tunay nga, matapos marinig ang salaysay ni Felix, nakaramdam si Yusef ng hingal. Ramdam niya ang kawalang saysay at kalungkutan ng buhay ni Felix, at pakiramdam din niya ay nawawala siya sa pamilyang kanilang binuo ng magkasama. Hindi rin naman talaga anak ni Felix si Sarah, isa itong batang natagpuan niya, at bukod kay Felix at sa yumaong ina nito, walang ibang nakakaalam tungkol sa sikretong ito. Matagal ko nang iniisip kung dapat ko bang sabihin sa kanya ang sikretong ito. Tumingin si Felix kay Yusef na may pagtatanong, umaasang tutulungan siya ni Yusef na magdesisyon. Mag-usap tayo mamaya, umiling si Yusef at sinabing, kahit ano paman, kayo pa rin ang ama ko at ni Sarah. Tinapik ni Yusef ang kamay ni Felix at nagpatuloy, mag-focus ka sa paggaling. Dapat kilala mo ako, hindi mo kontrolado ang gagawin ko, kaya ako na mismo ang bahala sa mga susunod na bagay, at hindi mo kailangang mag-alala. Tok tok tok, maya-maya lang, may kumatok sa pinto ng kwarto ng ospital, at pumasok si Lionel Parham, nakakunot ang noo, at may hawak na delivery package. Nagsalita si Lionel sa seryosong boses, Kuya, may padala para sa iyo. Ha, napataas ang kilay ni Yusef nang mabanggit ang tungkol sa paghahatid. Isang paghahatid sa kanyang silid sa ospital. Ano ba itong biro na ito? Siyempre, agad na naisip ni Yusef ang isang posibilidad. Tara, labas na tayo, senadoryas ni Yusef kay Lionel, at muling lumabas silang dalawa sa pasilyo. Maingat na binuksan ni Lionel ang pakete, para lamang makita ang isang ordinaryong smartphone na parang bar sa loob. Sinuri ni Lionel ng mabuti ang pakete, ngunit wala nang iba pang laman sa loob maliban sa telepono, kahit isang piraso ng papel na may nakasulat. Tungkol saan ito? Naguguluhan si Lionel. Buksan mo, seryosong utos ni Yusef. Agad na binuksan ni Lionel ang aparato. Ilang segundo matapos buksan ang telepono, isang mensahe ang lumabas, at binasa ito ng malakas ni Lionel, pakibukas ang video player. Ginawa ni Lionel ang itinuro, at pagkabukas niya ng video player,
Isang video clip ang biglang lumabas, kasabay ng mga sigawan. Sus Mariosep, muntik nang may hagis ni Lionel ang telepono sa isang sulyap pa lang sa video. Habang agad na naunawaan ni Yusef ang ibig sabihin ng padala, gusto nang nagpadala na panoorin niya ang pagkapan ng sarili niyang ama na ipinalabas muli sa screen. Ang nagpadala ay isang Manny Ockies, isang mabagsik at napakasamang tao, at higit pa rito, tiyak na nagtatago sila sa malapit, nagkukubli sa dilim. Kuya, dapat na ba nating ibigay ang telepono sa mga pulis? Tanong ni Lionel sa malalim na boses. Hindi na kailangan, umiling si Yusef. Tiyak na kumuha ng eksperto ang pamilya Nash, hindi magagawang lutisin ng pulisya ang ganitong uri ng kaso. Lalabas ako para tingnan ang walang hiya na yan. Mura ni Lionel at tumalikod para umalis. Lionel, bumalik ka na, hindi mo na kailangang tumingin. Hindi mo sila mahahanap, muling umiling si Yusef. Hindi niya alam kung sino ang taong iyon, lalaki man o babae, bata man o matanda, kaya paano niya sila hahanapin. At ang taong ito ay walang dadang dalubhasa sa pagbabalat kayo. Kahit pa magkita-kita sila ng harapan, maaaring hindi pa rin nila makilala na sila ang salarin. Kung gayon, ano ang iminumungkahi mong gawin natin? Hayaan mo na lang silang panoorin tayong mapahiya mula sa dilim. Galit na sabi ni Lionel. Teka, matalim na nagningning ang mga mata ni Yusef Zoc, siya ang pangunahing pakay, kaya naniniwala siyang hanggat nandyan siya, darating din ang kabilang panig ng mag-isa. Anak ng aso, sinuntok ni Lionel Parham ang pader ng malakas. Bumalik si Yusef sa ward, ipinagpatuloy ang pakikipag-usap kay Felix Zoc, habang si Lionel ay nagsimulang maghanda ng hapunan, na kailangang likido at malambot para kay Felix. Kuwait. Samantala, sa labas ng emergency ward sa harap ng ospital, ang lalaking nakasuot ng duckball cap at ang binata ay nag-uusap sa pasilyo ng ospital. Sa isang pampublikong lugar tulad ng ospital, nasiksikan ang mga tao at napakaraming nagmamadali, ang katotohanang dalawang taga-ibang bayan ang nagpapagamot dito ay hindi nakapukaw ng atensyon ni Newman. Ang lalaking nakasuot ng sombrerong pato ay nakipag-usap sa binata gamit ang dialekto ng kanyang bayan, pareho silang taga-rehiyon ng Jiangsu Zhejiang, hindi mga katutubo ng lungsod ng Zhonghai. Nasa kabisera na ba ang lahat ng ating mga kababayan ngayon? Malumanay na tanong ng binata. Oo, lahat sila ay nasa kabisera. Total, ang huling laban ay sa kabisera, tumanggo ang lalaking nakasuot ng sombrerong parang duckball at sinabi. Mukhang alerto si Zhang Yi, kaya mag-ingat ka ng husto sa pag-aasikaso ng lugar sa kabisera, paalala ng binata, at saka, dapat ba muna nating subukan si Zhang Yi? May background siya sa martial arts. Umiling ang lalaking nakasuot ng sombrerong parang duckball, hindi na kailangang magpa-test. Mag-impake ka na at tumungo na sa kabisera. Bago siya bumalik sa kabisera, kunin muna natin ang kapatid niya. Hehe, magiging masaya ito. Ang ganda ng kapatid niya, sabi ng binata sabay tawa ng palihim, kung ire-record natin ang proseso, malamang na magalit ng husto si Zhang Yi at magdire siya ng dugo. Tumingin ang lalaking nakasuot ng sombrerong parang duckball sa binata, at sinabing habang naglalakad sila, wala kang pakialam sa emosyon ng ibang tao. Tandaan mo lang kung ano ang kailangan mong gawin, kung ano ang dapat mong gawin. Walang saya, at tiyak na walang awa. Yumuko ang binata ng may paggalang, naiintindihan ko po, boss. Samantala, sa lungsod ng Zhonghai, nakatanggap din si Tyler Nash ng isang video file. Medyo mahaba ang video, mga 20 minuto, kinunan ang lahat mula sa simula ng krimen, pagpasok sa bahay ng biktima, at pagsasagawa ng parusa lahat ay malinaw na naitala kapwa sa biswal at pandinig. Pagkatapos itong mapanood, nakaramdam si Tyler Nash ng sobrang ginhawa. Napilayan ni Zhang Yi ang ama niya, at ito pa lamang ang simula ng paghihiganti. Nabalitaan niyang may kapatid si Zhang Yi, na nag-aaral sa universidad. Tumawa ng nakakainis si Tyler Nash. Naiisip niya ang sakit na naramdaman ni Zhang Yi nang makitang kinapan ang kanyang ama, at ngayon na si Zhang Yi ay tiyak na galit at puno ng pagkakasala, tama ba? Ang pakikipaglaro sa iyo ang pinakalayunin ko, natatawang sabi ni Tyler Nash. Kuwait, sa kabisera, sa isang maliit na restaurant sa labas ng North Film Academy, sina Samuel Ross, Peeler, Jerome Hart, at Flor Carson ay nakaupo sa isang pribadong silid,
kumakain habang nanonood ng isang video ng isang nakatagong kamera sa mesa. Nakikita mo yan. Siya iyon. Kabisaduhin mo ang mukha niya. Itinabi ni Flor Carson ang kanyang telepono pagkatapos ipaulit ang video ng ilang beses. Ilang araw na palang sinusubaybayan ng lalaking ito ang kapatid natin at malakas ang kanyang kontra pagmamatsyag. Anak ng aso. Tahimik na mura ni na Samuel Ross at Peeler. Kung hindi dahil kay Flor Carson, tiyak na hindi nila makikita ang mapanganib na individual na ito na nakalapit kay Sarazok. Huwag mo muna siyang takutin, baka may iba pa. Si Flor Carson, isang kilalang mamamatay tao na may reputasyon sa buong mundo, ay nahirapan lang makitungo sa ilang maliliit na karakter. Ang gusto kong malaman ay, kahit na matagpuan na natin silang lahat, ano ang gagawin natin? Tawagan mo ang pulis, o hawakan mo ito ng pribado. Medyo maayos naman ang pakikitungo ni Jerome Hart kina Flor Carson at Samuel Ross nitong mga nakaraang araw. Ngumiti si Flor Carson at umiling, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa iba pa, siguraduhin mo lang na protektahan ang ating kapatid na si Sarah, tama na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 145, ang unang pag-ibig ay hindi rin maaasahan sa katunayan. Maging si Flor Carson o si Samuel Ross at ang iba pa, wala sa kanila ang nakakaalam kung ano ang paninindigan ni Yusuf Zoc dahil inaangkin lamang ni Zoc na gusto niyang protektahan ang kanyang kapatid na babae, ngunit hindi niya kailanman tahasang itinuro kung ano ang gagawin kapag nakasagupa ang kaaway. Ang pumatay, lumaban, tumawag ng pulis, at iba pa, hindi kailanman nagbigay ng mga espesipikong utos si Yusuf Zoc. Pagkatapos magkita sa maliit na restaurant, muling naghiwa-hiwalay sina Samuel Ross at ang kanyang grupo. Nagmaneho palayo si Flor Carson sakay ng taxi, naglaho naman si Jerome Hart sa kalaliman ng gabi sakay ng puting Range Rover, at sina Samuel Ross at Suzy ay pumasok sa campus ng Beijing Film Academy. Pagkalipas ng halos 5 minuto, huminto ang sasakyan ni Flor Carson sa ilalim ng isang apartment building malapit sa akademya. Pagkatapos ay kumuha siya ng travel bag mula sa likuran ng taxi at, dala ang bag, umakyat sa itaas, sa ika-6 na palapag, silid 602. Ito ay isang lugar na inupahan niya lang sa mataas na halaga ng hapong iyon. Pagpasok sa silid, mapanuri niyang binuksan ang travel bag at nagsimulang bumuo ng teleskopyo. Maya-maya pa, naitayo na ang high-powered telescope, at malinaw na nakita ni Flor ang tanawin sa loob ng 4 na palapag na gusali sa tapat niya. Sa isa sa mga kabahayan sa ika-4 na palapag, may 3 taong nakaupo sa sala at kumakain ng hotpot. Kabilang sa kanila ay 2 lalaki at 1 babae. Medyo bata pa ang babae, mga 25 o 26 na taong gulang, at ang 2 lalaki ay nasa mga 30 rin. Siguro dahil walang air conditioning ang kwarto sa tapat, bukas ang mga bintana, at hindi nakasara ang mga kortina, kaya malinaw na malinaw kay Flor Carson ang hitsura ng 3 tao, ang kanilang mga pisikal na katangian, at iba pa. Matapos mag-obserba ng ilang sandali, kinuha ni Flor Carson ang kanyang telepono at idinayal ang numero ni Yusuf Zoc. Sa oras na ito, alas 8:50 na ng gabi. Mabilis na sinagot ni Yusuf Zoc ang tawag, na nagsalita ng napakahina. May 3 tao, 2 lalaki at 1 babae. Naipakita na ng isa ang mukha niya, pero hindi pa ang 2. Ang gusto ko talagang itanong ay, ano ang plano mong gawin? Direktang tanong ni Flor Carson sa telepono. Nahanap mo na ba sila? Kaya, may nagmamasid talaga sa kapatid ko. Nabigla si Yusuf Zoc, napakataas ng kahusayan ni Flor Carson. Oo, semi-profesional na antas. Siguro ay nagawa na nila ang ganitong bagay dati pero kulang pa sa karanasan. At saka, hindi pa nagtitipon lahat ang mga tao nila, sabi ni Flor Carson, habang ang kanyang mga labi ay bahagyang kumukunot ang kanyang noo. Wala pang 2 araw ang itinagal niya para matukoy ang mga sospek at mahanap pa ang kanilang lungga at simulan ang pagmamatsyag. Tunay ngang nasa pinaka-profesional na pamantayan siya. Isa pang bagay, malamang alam nilang bumalik ka na sa bayan mo, kaya sa palagay ko, kung gagawa sila ng paraan para mapatay ang kapatid mo, sa susunod na ilang araw pa, dagdag ni Flor Carson. 3 na sila ngayon, kung marami pa, magiging mahirap. Medyo balisa si Yusuf Zoc. Hindi siya makaalis sa kanyang kinaroroonan, at hindi alam ang sitwasyon sa kaligtasan sa kabilang dulo.
Kung wala siya roon, lagi siyang nakakaramdam ng kawalan ng kapanatagan. Gusto ko lang malaman kung paano mo sila gustong harapin. Ikaw ang malaking amo, Yusef, at isa lamang akong maliit na sundalo sa ilalim ng iyong pamumuno, kaya ikaw ang mag-utos, at ako ang susunod. Tumawa si Floor Carson sa telepono. Paano ko sila haharapin? Natahimik sandali si Yusef Zoc at sa kamarahang sinabi, kinapan nila ang tatay ko. Oh, biglang natauhan si Floor Carson at muling tumawa, kung ganoon alam ko na ang gagawin. Pagkasabi nito, ibinababa na sana niya ang telepono. Ano ang gagawin mo? Kaya nyo ba yan? Agad na tanong ni Yusef Zoc. Hindi kami, ako lang. Tandaan mo, Yusef, kung sakaling magkaroon ulit ng ganitong sitwasyon, hindi mo pwedeng hayaan na lang na may ibang humawak nito. Una, dahil ang mga ganitong bagay ay talagang masama, kung ilalantad, nangangahulugan ito ng tiyak na kamatayan at maaaring masangkot sa marami pang iba. Bukod dito, dapat na tumutugma ang profesionalismo. Mapa si Samuel Rosman o si Batang Wei Zuzi o si David Hart, wala ni isa sa kanila ang mga profesional sa larangang ito. Kahit na atubili nilang gawin ito, mag-iiwan pa rin sila ng maraming kapintasan, pahiwatig, bakas, at iba pa. Kaya, ako na ang bahala sa mga ganitong bagay sa hinaharap. Kaya mo ba itong gawin mag-isa? Nag-aalalang tanong ni Yusef Zoc. Sa panahon ngayon, hindi na kailangan ng kutsilyo o baril para pumatay. Pero kailan mo ba ako babayaran ng milyon? Lubos akong nalugi ngayon, isang pangit na taxi na lang ang natitira sa akin. Nagamit mo ang pera mo sa pambili ng kotse ko, kaya hindi kita babayaran, bahala ka na. Napahadjejek na sabi ni Yusef Zoc. Hey, ngayong alam kong nanalo ka na, mula ngayon ikaw na ang bahala sa lahat ng gastusin ko sa pagkain, pag-inom, pagdumi, pag-ihi, at pagtulog. Ikaw na ang bahala, tapos na yan, ibaba mo na ang tawag. Tumawa ng palihim si Floor Carson at desididong ibinaba ang telepono. May utang na loob siya kay Yusef Zoc, kaya sa pagkakataong ito, determinado siyang gawin ang mga bagay ng may kahusayan at suklian ang pabor na iyon kay Yusef Zoc. Kasabay nito, si Yusef Zoc, pagkababa ng telepono, ay napaisip ng malalim. Sa totoo lang, totoo ang sinabi ni Floor Carson, may mga bagay na mas mabuting gawin ng isang tao lang, dahil kung tutuusin, ayaw naman niyang madamay ang lahat kasama niya. Ang ilang mga sikreto, ang ilan ay dapat manatiling nakabaon sa pusong magpakailanman, ay mas nalalaman ng mas kaunting mga tao. Matapos magmuni-muni ng ilang sandali, kinuha ni Yusef Zoc ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Floor Carson, 2 salita lang, mag-ingat ka. Hindi siya nagpasalamat, ni hindi na rin siya nagsalita pa, dahil hindi na kailangan ng mas maraming salita sa pagitan nilang dalawa. Nakatulog na si Felix Zoc, at ang matandang si Shu, na nakaalis na, ay bumalik muli bandang 10:00 ng gabi na may dalang inihaw na karne ng baka, lutong pagkain, at serbesa at alak. Hindi nang ahas magsalita ng malakas ang dalawa dahil sa takot na maistorbo ang mga nurse, ni hindi rin sila nang ahas na uminom sa loob ng ward. Sa halip, pumunta sila sa pasilyo, inilatag ang pagkain sa sahig, at nagsimulang kumain sa ilalim ng mga ilaw na pinapagana ng boses. Bro, anong ginawa mo para kumita ka ng ganito kalaking pera? Marahang hinalungkat ni matandang Shu ang kanyang beer kasama ang kay Yusef Zoc, labis na nagtataka kung paano kumita si Yusef Zoc ng 100 milyon sa loob ng 2 buwan. Hindi sinasadyang nakabili ako ng ilang antigo at kumita ng 10-10 milyon, ang natitira ay pinahiram sa akin ng aking amo, sa tingin mo ba ay kikita talaga ako ng 100 milyon sa loob ng 2 buwan? Sabi ni Yusef Zoc nang may mapait na ngiti. Nanghiram ka rin ng pera. 10-10 milyon. Nako, gulat na gulat ni matandang Shu. Walang interes, walang termino ng pagbabayad, kaya huwag matakot. Paulit-ulit na ikinakaway ni Yusef Zoc ang kanyang mga kamay. Babae siguro ang amo mo, di ba? Sabi ni matandang Shu na may mapang-uyam ng ngiti, hindi ka talaga papahiram ng ganito kalaking halaga ng isang lalaki maliban na lang kung ito ay isang babae, na ang puso ay nabihag mo, kapwa katawan at kaluluwa ay inangkin mo. Tumigil ka na sa pagbibiro, inom ka na lang ng beer. At ikaw, anong pangalan niya? Anifang pa rin? Tanong ni Yusef Zoc nang nakangiti. Umiling si matandang Shu,
Matagal na kaming naghiwalay, ayaw ng tatay ko sa babaeng iyon, at pakiramdam ko rin ay medyo pabago-bago ang ugali niya, masyadong hindi makatotohanan. So single ka na ngayon. Kung ganoon, paano ka makakaraos kung may mga pangangailangan ka? Tanong ni Yusuf Zoc nang nanlalaki ang mga mata. Ang panglima mong kapatid na babae, haha. Itinaas ni matandang Shu ang 5 daliri, at saka humagalpak ng tawa ang dalawa. Siya nga pala, may iba pa. Mga kalahating buwan na ang nakalipas, hulaan mo kung sino ang nakita ko. Biglang tumingin si matandang Shu kay Yusuf Zoc nang may misteryosong ekspresyon. Layla Brown. Panghuhula ni Yusuf Zoc nang nakangiti. Paano mo nalaman? Nagulat si matandang Shu. Nang makita ko ang nakakalokong ngiti sa iyong mukha, alam kong nakita mo na siya. Saan mo siya nakita? Tinukoy ni Yusuf Zoc si Layla Brown bilang kanyang unang pag-ibig at siya rin ang unang babaeng nakasama niyang tinikman ang ipinagbabawal na prutas. Sa kasamaang palad, medyo hindi maaasahan ang kanyang unang pag-ibig. Nagsimula siyang maligo ng landas noong high school. Dahil hindi sila nag-aaral sa iisang paaralan at maganda rin si Layla Brown, mayroon siyang kasintahan sa paaralan at nakihalubilo sa ilang lokal na gangster. Nang malaman ito ni Yusuf Zoc, si Layla Brown ay, pala, naligaw na ng ilang lalaki, kaya desididong nagpaalam si Yusuf Zoc sa kanya. Siyempre, noong kasama niya si Layla Brown, seryoso si Yusuf Zoc. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 146, Pasasalamat at Pagbabayad. Pumunta si Layla Brown sa bahay ko para tulungan ang kanyang mga magulang na bumili ng mga muebles, pero binigyan niya ako ng business card. Nagsusumikap din siya ngayon sa kabisera, bilang isang tindero. Kumusta naman? Gusto mo ba ng card niya? Para makipag-ugnayan muli sa kanya. Baka hindi pa siya umaalis. May pilyong ngiti sa mukha si matandang Shu. Tumigil na sa pag-aaral si Layla Brown sa high school at pagkatapos ay nakipagtalik sa isang punk mula sa mga lansangan. Nakakagulat na pagkatapos ng ilang taon, siya ay naging isang tindero. Umalis ka, sa tingin mo babalik pa ako sa suka ko. Mura ni Yusuf Zoc, natatakot akong magkasakit. Haha, mukhang tapos ka na talaga sa pag-ibig. Tumawa ng malakas si matandang Shu. Noon, puro kasiyahan lang, lahat ay sariwa at kapanapanabik, puno ng pantasya, handang gawin ang lahat maliban lang sa dapat gawin. Parang eksperimento ko si Layla Brown, siguro. Siyempre, kanya rin ako. Nagkibit-balikat si Yusuf Zoc nang walang pakialam. Maaaring malandi at maalay kaming mga lalaki, pero pwede ring ganoon ang mga babae, at isa siya sa kanila, palihim na tumawa si matandang Shu. Sige, sige, sige. Habang mas madalas kang magsalita, mas hindi ka nagiging seryoso. Ubusin mo itong bote at matulog ka na. Muling nagmura si Yusuf Zoc, pinaglangit-ngit ang mga bote kay matandang Shu, at nilagok ang huling alak. Inimpake ni matandang Shu ang mga convenience bag, ang mga bote ng alak, at padabog na bumaba. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang hakbang, bigla siyang lumingon at nagtanong, gusto mo bang bisitahin si Luciano? Hindi mo na kailangang bumisita, lalabas din naman siya maya-maya. Umiling si Yusuf Zoc, nakatakdang palalayain si Luciano sa susunod na Marso, wala pang kalahating taon mula ngayon. At ngayon, hindi na talaga niya kayang umalis. Tumanggaw si matandang Shu, at ang kanyang mga yabag ay naglaho sa malayo. Walang nangyari sa magdamag. Kinabukasan, kapansin-pansing mas masigla ang diwa ni Felix Zoc, at pagkagising niya kinaumagahan, sinimulan niyang kulitin si Yusuf Zoc. Gusto niyang uminom, dahil sinasabi niyang mamamatay siya kung walang alak. Hindi siya naabala ni Yusuf Zoc, kaya naghanda siya ng manipis na lugaw na may itlog, saka tumakbo papunta sa nurses station para magtanong kung pwedeng umarkila ng ambulansya ng ospital. Balak niyang dalhin si Felix Zoc sa kabisera, kaya kahit pagkatapos ng 7 araw, hindi pa rin makakaupaw si Felix Zoc at kakailanganin pa niyang humiga, kaya naman ambulansya ang pinakamagandang opsyon sa transportasyon. Dati posible, pero ngayon hindi na, bulong ng head nurse. Noong isang araw lang, may lumabas na balita tungkol sa isang ambulansya mula sa ibang probinsya na bumisita sa magandang lugar ng Sanya. Dahil dito, napakahigpit na ngayon ng paggamit ng mga sasakyan ng ospital, at kahit gaano pa kalaking pera ang ialok mo, hindi pa rin sila aalis. Siyempre,
Kung ito ay isang medikal na paglilipat o isang bagay na katulad niyan, ibang usapan na iyon. Kung kaya mo, pwede kang umupo ng van tulad ng Aveco Daily, maglagay ng kama sa loob, at doon mahiga ang pasyente, mungkahi ng head nurse. Gusto ko lang sanang itanong, tungkol sa kalagayan ng tatay ko, ilang araw po ba siyang kailangang manatili sa ospital? Maaari ba siyang ma-discharge pagkalipas ng 7 araw? Nag-isip sandali si Yusuf Zoc at saka nagtanong. Hinding-hindi sa loob ng 7 araw, ang pasyente ay malubhang nasugatan at kailangang obserbahan para sa posibleng impeksyon ng sugat at mga bagay tulad ng catheterization, kaya dapat siyang manatili ng hindi bababa sa 1 buwan o higit pa. Mahigit 1 buwan. Nagulat si Yusuf Zoc na kung ilang araw lang sana, hindi naman sana problema, pero ang 1 buwan o higit pa ay magdudulot ng labis na hold-up. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, nagtanong si Yusuf Zoc, kung gayon, paano ko haharapin ang proseso ng paglilipat? Aayusin ng ospital namin ang mga papeles para sa paglipat mo. Gayunpaman, kung lilipat ka sa ibang ospital, maaaring mas mababa ang reimbursement ng insurance, paalala ng head nurse sa kanya. Sa kaso ng tatay ko, mas mabuting lumipat na lang ako ngayon o hintayin na lang na maging maayos ang kalagayan niya. Kung lilipat ka sa isang malaking ospital sa lungsod tulad ng Provincial Medical University, mayroon silang mas makapangyarihang mga eksperto, kaya syempre, mas mabuti kung mas maaga kang lilipat. Tiyak na mas malakas ang isang malaking ospital sa lungsod kaysa sa ospital ng ating county. Gusto kong ilipat ang tatay ko sa kabisera, alam mo ba kung aling ospital sa kabisera ang mas maganda? Ang kabisera. Natigilan sandali ang punong nurse, pagkatapos ay biglang ngumiti at sinabing, napakaraming magagandang ospital sa kabisera, tulad ng ospital ng militar, Peking Union Medical College Hospital, at iba pa, kahit sino sa kanila ay mas malakas kaysa sa atin dito. Kung gayon, ilipat na natin siya, kailangan kong ayusin ang mga proseso ng paglilipat, medyo naiinip na sabi ni Yusuf Zoc. Huwag kang magmadali, makinig ka sa akin, umiling ang punong nurse, kaya ng ospital namin ang mga proseso ng paglilipat para sa iyo, pero nakahanap ka na ba ng magandang ospital dyan sa kabisera? Kung hindi mo pa nagawa, at padalos-dalos mong kinuha ang pasyente, baka hindi ka na makakuha ng kama, at kahit na makakuha ka pa ng kama, lahat ng naroon ay kailangang pumila. Maaaring ay admit ang tatay mo sa isang ospital sa kabisera, pero kung hindi ka mag-iingat, maaaring maantala ang susunod niyang paggamot, kaya kung gusto mo siyang ilipat, makabubuting ipaalam mo sa ospital doon at magtanong-tanong, kung hindi ay huwag kang magmadali sa paglipat. May katuturan naman iyan, kung wala silang pakialam sa kanya, at itapon na lang nila ang tatay ko sa ward at ignore, napakasama niyan. Tumanggo si Yusuf Zoc nang may pakikiramay, ang kabisera ay hindi katulad ng kanyang bayan, kung saan ang pag-i-schedule ng operasyon ay malamang na nangangahulugan ng paghihintay ng mahigit 1 linggo, kaya kung hindi makikipag-ugnayan, hindi niya maaaring payagan ang kanyang ama na pumunta roon. Nagpasalamat si Yusuf Zoc sa punong nurse at pagkatapos ay binanggit ang listahan ng mga taong kakilala niya sa kabisera. Sa huli, napagtanto niya na ang tanging taong makakatulong sa kanya ay si Erasmus Cook. Tunay nga, iniligtas niya ang buhay ng anak ni Erasmus Cook, ang driver ng sports car, at ibinigay ni Cook sa kanya ang numero ng telepono nito. Bagamat hindi niya kailanman intensyong humingi ng pabor kay Erasmus Cook, ngayon, alang-alang sa kanyang sariling ama, handa siyang humingi ng pabor. Siyempre, maaaring maliitin siya ng pamilyang Shepherd, ngunit wala siyang pakialam dahil para kay Felix Zoc, sulit ang lahat. Nag-isip-isip si Yusuf Zoc sa pasilyo ng kalahating oras bago tuluyang sinagot ang telepono at nag-dial ng numero, hindi kay Erasmus Cook, dahil kinuha ni Cook ang numero ni Yusuf, at ibinigay naman ng babaeng nakatsyeyong samang sa kanya kay Yusuf, tila walang dalang cellphone si Erasmus Cook. Tumunog ang telepono ng 3 beses bago ito sinagot, at tama nga, boses iyon ng babae, na halatang nag-save ng numero ni Yusuf, Mr. Zoc, kumusta? Ako ang ina ni Jade. Ginang, Pastol, kumusta? Ako. May pabor akong hihingin sa iyo, sabi ni Yusuf Zoc, medyo namula ang mukha, tutal, ito naman ang mismong bagay na pinakaaalangan niyang gawin. Sige, magalang na sabi ng babaeng nakatsyeyong Sam.
Nagtamo ng ilang pinsala ang tatay ko sa aming bayan at na-hospital, at gusto ko siyang ilipat sa isang ospital sa kabisera, pero hindi ako pamilyar sa mga ospital doon, kaya iniisip ko kung may alam ka o ang pamilya mo ng mga ospital o doktor. Ah, ganoon pala ang sitwasyon. Sige, magtatanong lang ako kung nasaan ka. Sandali lang, ibinaba ng babaeng nakatseong ang telepono, habang bumantong hininga ng malalim si Yusuf Zoc. Mahirap humingi ng pabor, kahit na nakapagligtas na ng buhay ang isa, ang paghingi ng tulong ay labis pa rin niyang ikinahihiya. Samantala, ang babaeng nakatseong si Erasmus Cook, at isang 17 o 18 taong gulang na babae ay nasa silid din ng ospital, dahil kagigising lang ni Jade, at ang kanilang buong pamilya ay nagsasaya sa kagalakan ng kanyang paggaling. Tawag iyon mula kay Yusuf Zoc, na siyang nagligtas kay Jade. Na-hospital daw ang tatay niya sa lokal nilang county at gusto niyang lumipat sa isang ospital sa kabisera, nagtatanong kung may maitutulong kami. Sabi ng ina ni Jade kay Erasmus Cook, kailangan nating tumulong dito. Bago pa man makapagsalita si Erasmus Cook, ang pasyenteng nasa kama na nagkamalay na, si Jade Cook mismo, ay dagdag pa, may kaunting malay pa ako noong iniligtas ako ng lalaking iyon. Nakita kong balisa siya, sinusubukang hilahin ako palabas, pero naipit ako sa kotse. Sinubukan niyang sumipa, pero hindi siya makalusot, saka nagsimulang sumuntok. Narinig at naramdaman ko ang lahat hanggang sa hinailan niya ako palabas, doon ako tuluyang nawalan ng malay. Nay, kapag medyo bumuti na ang pakiramdam ko, dapat ko siyang pasalamatan ng personal. At sabi ng ate ko binata rin daw siya. Bihira na ang mga kabataang katulad niya sa panahon ngayon. Inaamin ko, kung ako iyon, hindi ko magagawa ang ginawa niya. Sabi ni Jade Cook, na ang tono ay may bahid ng pagkakasala. Nabalitaan ko mula sa batang nurse na noong binbenda nila si Yusuf Zoc, sobrang sira-sira ang mga kamay niya, kitang-kita ang mga buto, masiglang tumanggo ang dalagitan na nasa edad 17 o 18. Hehe, mabuti naman at kayo ng ate mo ay mayroong ganitong pasasalamat at kahandaang gumanti sa kabaitan. Aayusin ko na lang para sa kanya, natatawang sabi ni Erasmus Cook, ipinagmamalaki na naunawaan ng kanyang mga anak ang kahalagahan ng pagbabayad sa isang mabuting gawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 147, Kikilos Ako. Pagkalipas ng halos 15 minuto, hindi nakatanggap ng tawag si Yusuf Zoc mula sa ina ni Jade Cook, sa halip, isang taong nagsasabing si Kaylee Himyang, ang tumawag sa kanya. Matapos itanong ang eksaktong address at impormasyon sa pakikipag-ugnayan kay Yusuf, inutusan siya ni Kalihim Yang na maghintay sa kasalukuyang lokasyon at may padadalhang kotse para sunduin siya sa lalong madaling panahon. Pagsapit ng tanghali, isang military green military ambulance ang dumating sa ospital at natagpuan si Yusuf, na tumutulong sa kanya sa mga proseso ng paglilipat. Hindi nagtanong si Yusuf. Malaki ang impluwensya ng pamilyang Shepherd. Ang pag-aayos ng ambulansya ay hindi naman malaking bagay at hindi itinuturing na ilegal o walang disiplina. Para sa pamilyang Shepherd, halos hindi ito karapat-dapat banggitin. Siyempre, 2 emergency doctor mula sa ospital militar ang sumama rin sa ambulansya, para asikasuhin si Felix Zoc sa buong biyahe. Hindi sumunod si matandang Shu kay Yusuf papunta sa kabisera, ngunit itinala ni Yusuf ang numero ng kanyang bank card, sinasabing padadalhan siya nito ng pera kapag nakahanap na siya ng oras. Nang hapong iyon, alas 7, dinala ng ambulansya si Felix Zoc sa Deaton Hospital, ang ospital din kung saan nanunuluyan si Jade Cook. Nakapag-organisa na ang ospital ng isang pangkat ng mga eksperto, na nagsimula ng konsultasyon pagdating ni Felix. Sa labas ng silid ng ospital ni Felix Zoc, muling nakita ni Yusuf si Erasmus Cook at ang kanyang asawa. Salamat, Tio Shepherd, salamat, tita. Yumuko ng malalim si Yusuf sa dalawa. Tunay siyang naantig sa katwiran ng pamilyang Shepherd sa pagsasaayos ng paglipat sa ganitong antas at nadama rin niya na wala silang mapang-ipang kilos ng isang prestihiyosong pamilya. Sa kabaligtaran, tila sila ay madaling lapitan. Huwag na nating pag-usapan ang salamat. Hindi ka pa kumakain, di ba? Kumain ka muna. Nakahanap na ako ng care worker para sa iyo. Pagkatapos kumain, puntahan mo kami sa kwarto ni Jade. Gusto kang makilala ni Jade, ang kanyang dakilang tagapagbigay. Nakangiting sabi ni Erasmus Cook.
Gising na siya. Gulat na bulalas ni Yusef. Oo, nagising siya kagabi at nasa maayos na kalagayan siya. Sabi ni matandang guro Liu, kung hindi dahil sa iyo, hindi sana nagigising ng ganito kaga si Jade. Mabuti naman at gising na siya, pero hindi pa ako nagugutom. Pupuntahan ko siya pagkatapos ng konsultasyon ng mga eksperto tungkol sa tatay ko. Hindi makaalis si Yusef sa ngayon, dahil marami pa ring eksperto ang nasa kwarto ni Felix Zoc, at bilang nag-iisang kamag-anak, paano siya makakaalis? Sige, maghihintay muna kami ng kaunti, nakangiting tumango si Erasmus Cook at ang kanyang asawa. Pagkalipas ng halos 15 minuto, 6 o 7 eksperto sa ospital ang lumabas mula sa silid at dumiretso kay Erasmus Cook. Pinuno, hindi positibo ang kalagayan ng pasyente, hindi na epektibo ang transplant regeneration surgery. Malungkot ang mga mukha ng pangkat ng mga eksperto, dahil matagal na ang lumipas, at hindi na posible pang iugnay muli ang naputol. Pagbabagong buhay gamit ang transplant. Hindi man lang alam ni Erasmus Cook ang tungkol sa sakit ni Felix Zoc. Oo, tuluyang nasira ang reproductive system ng pasyente, kaya wala nang saysay na muling i-connecte ito ngayon. Ang kailangang gawin ay ang reconstructive at skin grafting surgeries upang matiyak na ang pasyente ay makakaharap ng minimal na balakid sa kanyang buhay sa hinaharap, sabi ng isa sa mga eksperto habang tumatango. Pinaikit ni Erasmus Cook ang kanyang mga mata at sinulyapan si Yusef Zoc, pagkatapos ay nagsalita sa mabigat na boses, dalhin mo sa akin ang mga orihinal na medikal na record para masuri ko. Narito na sila. Agad na ibinigay ng isang eksperto ang mga medikal na record mula sa ospital ng county kay Erasmus Cook. Sinimulan niyang basahin ang mga ito mula sa simula. Detalyado ang mga medikal na record ng ospital ng county, na isinasaad ang eksaktong petsa at oras ng pagpapatingin sa pasyente, ang kondisyon ng pasyente, at iba pa, lahat ay maingat na naidokumento. Pagkatapos mabasa ang 2 pahina lamang, dumilim ang ekspresyon ng mukha ni Erasmus Cook. Ang ama ni Yusef ay naging, hindi nakakapagtaka na gusto ni Yusef ng paglipat. Siguradong kumalat na ang ganitong insidente sa buong maliit na county ngayon, di ba? Nagdudulot ng malaking kahihiyan, di ba? Malamang hindi na kayang tumira ng pasyente sa maliit na county. Ginagawa ninyong lahat ang lahat ng inyong makakaya para gamutin ang pasyente. Yusef, sumama ka sa akin, sabi ni Erasmus Cook bago tumalikod para umalis. Sumunod si Yusef na parang nahihiyang. Anong nangyari? Tanong ni Erasmus Cook sa matigas na boses. Umiling si Yusef, hindi ako sigurado sa mga detalye. Siguro may nasaktan ang tatay ko. Pero buong lakas na iniimbestigahan ito ng mga pulis. Huminga ng malalim si Erasmus Cook, tumango, at sinabing, huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa bagay na ito. Salamat po, Tiyo Cook. Taos-pusong pasasalamat ni Yusef Zoc. Sige, bumalik ka na at sumama ka na sa tatay mo. Kailangan niya ng psikolohikal na suporta sa panahong ito. Magpapadala ako sa ospital ng isang psychologist para mamagitin, sumulyap si Erasmus Cook kay Yusef Zoc, at huwag mong pasanin ang iyong sarili ng pagkakasala. Sikaping huwag magpakita ng labis na negatibong emosyon sa harap ng pasyente. Oo. Tumango si Yusef Zoc at tumalikod na para umalis. Lumapit sa kanya ang asawa ni Erasmus Cook at tahimik na nagtanong kung ano ang nangyari, wala siyang kaalam-alam sa mga pangyayari. Pagkatapos magpaliwanag sa kanya ni Erasmus Cook, tinapon din niya ang kanyang bibig sa gulat. Kayang ganoon kasama ang mga sumalakay. Pagbalik ni Yusef Zoc sa ward, naroon ang batang nurse na si Paisley Kirk, dahil ang shift niya ngayong gabi, at pinauwi na niya ang mga tagapag-alaga na itinalaga ni Erasmus Cook. Kuya Yusef, bulong ni Paisley Kirk nang makita niyang papasok si Yusef Zoc. Shift mo ngayon. Kung gayon, iiwan ko na ang tatay ko sa mga kamay mo, nakangiting sabi ni Yusef Zoc. Oo, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, nasa pangangalaga ko na siya. Opisyal na akong magre-resign bukas at saka ko ay lalaan ang aking sarili sa pag-aalaga kay Tiyo. Noong una, plano ni Paisley Kirk na mag-resign nang magbukas ang klinika ni Jerome Hart, ngunit ngayong may sitwasyon na kinasasangkutan ang ama ni Yusef Zoc, na pagdesisyonan niyang mag-resign ng maaga para maalagaan ito. Sige, tatawagan ko na lang. Tay, si Paisley po ito, ang kaibigan ko. Kung may kailangan ka,
Siya na lang ang tanungin mo, pagpapakilala ni Yusuf Zoc. Haha, mabuti, mabuti. Gusto ko ng alak, Paisley. Bumili ka nga ng 2 bote para sa akin. Natatawang sabi ni Felix Zoc. Pwede mo siyang bigyan ng kahit ano, pero bawal ang alak. Matalim na sabi ni Yusuf Zoc. Ngumiti si Paisley Kirk at sinabing, alam ko, hindi talaga dapat uminom si Tio ngayon. Lumabas ng ward si Yusuf Zoc at habang pababa ng hagdan gamit ang kanyang mobile phone, tinawagan niya si Flor Carson. Kikilos ako mamayang gabi, dapat nandito na lahat ang mga tauhan nila, may 2 pang darating, anunsyo ni Flor Carson sa kanyang mga plano pagkakonekta sa tawag. Nasa kabisera ako ngayon, at sasamahan kita. Malamig na wika ni Yusuf Zoc, kung hindi ako bumalik, iba na sana iyon, pero ngayong nakabalik na ako na ang kikilos. Ang bilis mo namang bumalik. Kumusta naman ang tatay mo? Tanong ni Flor Carson, naguguluhang sabi. Inilipat na siya, ngayon ay nasa isang ospital siya sa kabisera. Tumanggaw si Flor Carson, mabuti, mabuti. Aling ospital? Sasanduan kita mamaya, ospital ng Ditan. Sige, pupunta ako dyan maya-maya, sabi ni Flor Carson at ibinaba ang tawag. Pagkatapos makipag-ugnayan kay Flor Carson, tinawagan ni Yusuf Zoc si Jerome Hart upang magtanong tungkol sa sitwasyon ng kanyang klinika. Siyempre, hindi talaga nag-aalala si Yusuf Zoc kung kumusta na ang klinika ni Jerome Hart, ang pangunahin niyang pinagtutuunan ng pansin ay ang pag-ayos ng mga bagay-bagay para kay Paisley Kirk. Noong huling beses na inuwi niya si Paisley Kirk, natuklasan niya na ang tinitirhan nito ay hindi angkop na tirahan ng tao. Bagamat hindi niya ito nabanggit ng sandaling iyon, naisip ni Yusuf Zoc na pag-usapan si Jerome Hart kung, kapag nagbukas na ang klinika at kung may sapat na espasyo, maaari silang magtalaga ng hiwalay na silid sa klinika para matirahan ni Paisley Kirk. Ito lang ang nasa isip niya noon, pero nang makita niyang nagboboluntaryo si Paisley Kirk na alagaan ang kanyang ama ngayon, agad na nagdesisyon si Yusuf Zoc. Hindi siya makakatulong ng malaki sa ibang mga bagay, pero ang siguraduhing may mas magandang tirahan ang babae ay isang bagay na tiyak na magagawa niya. Sa telepono, inangkin ni Jerome Hart na hindi pa magiging handa ang klinika sa lalong madaling panahon, ngunit iminungkahi rin niya na maaaring tumira si Paisley sa kanila dahil siya at si Samuel Ross ay may 2 ekstrang kwarto. Kung hindi mamasamain ni Paisley, maaari nila siyang tulungang lumipat, maaari siyang mag-impake at lumipat kaagad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 148, espesyalisasyon sa mga kasanayan. Pagkatapos manigarilyo sa ibaba, dumiretso si Yusuf Zoc sa silid ni Jade Cook sa ospital nang bumalik siya sa itaas. Gusto siyang makita ni Jade Cook, na walang dad ang nangangahulugang gusto niyang pasalamatan si Yusuf, ngunit dahil inimbite siyang pumunta, nadama ni Yusuf na magiging kawalang galang ang hindi pagpunta rito. Pagkatapos kumatok, ang tugon ng, tuloy pasok, ay nagmula sa boses ng isang babae. Akala ni Yusuf ay isa pang nurse iyon, kaya ngumiti siya at itinulak ang pinto pabukas. Gayunpaman, pagpasok niya sa silid, nagulat din siya dahil ang taong bumungad sa kanya ay isang masiglang batang babae, marahil mga 16 o 17. Matangkad at balingkinitan siya, hanggang balikat ang buhok, nakasuot ng maong at sneakers, balingkinitan at kurba ang katawan, at napaka-elegante ng kilos. Bukod sa batang babae, wala sa silid si Erasmus Cook at ang kanyang asawa. Samantala, si Jade Cook sa kama ng ospital ay mausisan na nakatingin kay Yusuf. Pasensya na po, ikaw ba si Yusuf Zoc? Nagsimulang magtanong ang dalaga na may bahid ng pag-aalinlangan kung sino ang hinahanap ni Yusuf. Ngunit napansin niya ang benda sa kamay nito at agad na naalala, ang lalaking ito ang tagapagligtas ng kanyang kapatid. Yusuf Zoc. Nagulat din sandali si Jade Cook sa kama pero nagpumilit siyang itaas ang kamay. Ako si Yusuf Zoc. Huwag kang gumalaw, nasugatan ka. Nagmamadaling lumapit si Yusuf sa gilid ng kama. Si Jade Cook ay tila hindi gaanong katanda, mga 20 taong gulang, na may mga benda sa ulo at mukha kung saan naroon ang mga sugat. Salamat. Hindi binawi ni Jade Cook ang kanyang kamay, sa halip, iniabot niya ito ng mas malalim at tame time na nagpasalamat. Alam ni Yusuf na gusto nitong makipagkamay, kaya naman hinawakan niya ang kamay nito bilang ganti. Huwag ka nang magmadali sa susunod.
Napakabilis ng pagmamaneho mo ng gabing iyon, nakangiting sabi ni Yusef. Ma'am, bahagyang tumango si Jade Cook. Umupo ka muna, Yusef. Gusto mo ba ng tubig? Tinulak ng dalaga ang isang upuan papunta kay Yusef at inabutan din ito ng isang bote ng tubig. Kapatid ko siya, si Anna Cook, pagpapakilala ni Jade Cook. Kumusta, Yusef? Iniabot ni Anna Cook ang kanyang kamay sa palakaibigang paraan. Hello, hello, tugon ni Yusef nang may kakaibang formalidad habang nagkakamayan sila. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Magalang na tanong ni Yusef pagkatapos umupo. Sabi ng doktor aabutin pa ng hindi bababa sa kalahating taon bago ako makakapaglakad-lakad, kailangan ko pang manatili sa kama ng kalahating taon, sabi ni Jade Cook nang may mapait na ngiti. Kung gayon, gamitin ang oras na ito para magpahinga at magpagaling. Siya nga pala, nag-aaral ka ba ngayon o nagtatrabaho? Kolehiyo, hindi pa ako nakakapagtapos. At ikaw, Yusef, ano ang ginagawa mo? Nagpapaligoy-ligoy lang ako. Nagbukas ako ng tindahan ng mga antigo sa Ruiz Family Park. Mga antigo. Nang marinig ang mga salita ni Yusef, sina Jade Cook at Anna Cook ay parehong halatang gulat. Talaga, nakakagulat naman yan, bulalas ni Anna Cook sa pagkamangha bago niya napagtanto na maaaring hindi naaangkop ang kanyang sinabi, kaya mabilis niyang nilinaw, nagkataon lang yan, ang major ko ay arkeolohiya. Ah, talaga, medyo nagulat din si Yusef. Naisip niya na bilang anak ng prestihiyosong pamilyang pastol, pipiliin niya ang mas mahusay na major. Bakit pa niya pipiliin ang isang bagay na kasing niche ng arkeolohiya? Delaney, hindi ba't nagreklamo ka na puro teorya lang ang mga natututunan mo sa paaralan? Dito tinatalakay ni Yusef ang totoong bagay. Dapat humingi ka sa kanya ng payo sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Jade Cook. Opo, Yusef. Pwede ba akong magtrabaho sa talyer mo ngayong bakasyon sa taglamig? Nasa sabik na tanong ni Delaney Valencia. Sige, walang problema, agad na tumango si Yusef bilang pagsang-ayon. Kung gayon, pwede rin ba akong magtrabaho doon tuwing katapusan ng linggo? Dagdag ni Anna Cook. Patuloy na tumango si Yusef Zoc, kasama na ang pagkain, akomodasyon, at pagsundo, isang one-stop service. Yay! Muntik nang mapatalon si Anna Cook sa tuwa, habang si Jade Cook naman ay nakangiting sumasang-ayon. Isulat mo ang numero ko. Kasalukuyang nire-renovate ang aking tindahan at maaaring abutin ng ilang araw bago ito magbukas. Kapag libre ka, tawagan mo lang ako. Babalik na ako sa tatay ko ngayon. Tumayo si Yusef Zoc at sinabing, sabihin mo lang ng isang beses, tatandaan ko, sagot ni Anna Cook, habang patuloy na tumatango. Agad na binanggit ni Yusef Zoc ang numero ng kanyang telepono at saka nagpaalam sa magkapatid. Personal na nakita ni Anna Cook si Yusef Zoc palabas ng ward at pabiro niya itong sinabihang mag-ingat, na parang inaabangan nila ang kanyang pagtangkilik sa hinaharap. Hindi maiwasan ni Yusef Zoc na makaramdam ng kalungkutan. Dapat freshman sa kolehiyo itong si Anna Cook, ang bata pa. Pagkaalis ni Yusef Zoc kay Anna Cook, tumawag si Flor Carson, nakarating na siya sa parking lot ng ospital. Sinabihan siya ni Yusef Zoc na maghintay at pagkatapos ay bumalik sa ward ng kanyang ama para sulyapan sandali. Nakikipag-usap si Erasmus Cook sa batang nurse na si Paisley Kirk, pinag-uusapan ang tungkol kay Yusef Zoc, na sinasabing ito ay matigas ang ulo na parang mula at walang kontrol na parang bata. Pagkatapos maglibot ng mabilis sa silid, dumiretso pababa si Yusef Zoc. Nagmamaneho ng taxi si Flor Carson, na siyang pinakamagandang pantikip dahil karaniwan lang ang mga taxi sa mga lansangan at kadalasan ay hindi nakakakuha ng partikular na atensyon mula sa ilang partikular na tao. Pagkasakay sa taxi, pinaandar ni Flor Carson ang kotse at umalis, habang nagmamaneho, sinasabing, may uniforme ng taxi driver sa likurang upuan. Isuot mo na, malapit ka nang magmaneho papasok. Okay, tumango si Yusef Zoc. Profesional si Flor Carson, kaya pinakamabuting makinig sa kanya. Dumating na kaninang hapon ang dalawa pa. Isa sa kanila, na nakasuot ng sombrero, ay sinuyod ang paaralan at kamakailan lamang ay nakabalik. Naghahaponan sila ngayon at malamang pinag-uusapan nila ang planong pagkidnap sa kapatid natin. Kaya ang mungkahi ko ay kumilos ka ngayong gabi at alagaan sila ng tuluyan,
para maiwasan ang gulo sa hinaharap. Sabihin mo na lang kung nasaan sila, hindi mo na kailangang pumunta pa. Sigurado ka bang sila ang humahabol sa kapatid ko? Huwag kang magkamali, sabi ni Yusuf Zok habang nagpapalit ng damit. Sila talaga yan. Masasabi mong hindi magaling ang mga lalaking iyon. Pero hindi mo ako kailangan. Kumurap si Floor Carson, pagkatapos ay agad na umiling, hindi, kailangan kitang makasama. Nag-aalala ka ba para sa kaligtasan ko? Nakangiting tanong ni Yusuf Zok. Hindi naman, muling umiling si Floor Carson, sa totoo lang, ang pagpatay ang pinakasimpleng sport sa mundo. Kahit ang isang 3 taong gulang ay kayang pumatay ng isang nasa hustong gulang gamit ang tamang paraan. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bahagi ay kung paano mo haharapin ang eksena pagkatapos, kung paano mo bubuuan ang mga clue na kumukonekta pabalik sa iyo. Maaari mong patayin ang mga hamak na ito sa loob lamang ng ilang minuto, ngunit kung ang kanilang mga telepono o gamit ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa iyo, maaaring makuha ng pulisya ang impormasyong ito at matunten ito pabalik sa iyo. Kaya ang layunin ay hindi lang basta maalis sila. Ang layunin ay ganap na makawala sa ating mga sarili, para magmukhang wala tayong kinalaman dito. Hininaan ni Yusuf Zok ang tunog. Tama si Floor Carson, ang pagharap sa mga epekto ay mahalaga. Ang sarili niyang ideya ay umalis kaagad pagkatapos harapin ang mga hamak na tao, ngunit hindi niya naisip na itapon ang mga personal na gamit ng mga ito, na tiyak na maglalaman ng impormasyon tungkol sa kanya o sa kanyang kapatid na babae, lahat ng posibleng lead na maaaring sundan ng pulisya. At saka, muling nagsalita si Floor Carson, luma na ang buong usapin ng pakikipaglaban at pagpatay. Kung gusto mong maglabas ng sama ng loob, pwede tayong pumunta sa boxing gym mamaya. Makikipag-sparring ako sa iyo. Pero kung tungkol naman sa mga walang hiya na yan, mas mabuti kung hindi mo madudumihan ang mga kamay mo. Total, kakailanganin mong tumira sa kabisera, alagaan ang iyong kapatid na babae at ama, at suportahan ang maraming tao. Sa hinaharap, iwan mo sa akin ang mga bagay na ito. Kaya, ikaw mismo ang gagawa niyan. Kumunat ang noo ni Yusuf Zok. Hindi ko rin naman gagawin iyon gamit ang kamay, gagamit ako ng baril. Natatawang sabi ni Floor Carson, saka nagpatuloy, sa totoo lang, may mas ligtas na paraan para harapin ang mga iyon. Kung may mas maraming oras lang, pwede akong mag-ayos ng ilang aksidente, tulad ng pagtagas ng gas, pagkalason sa carbon monoxide, o aksidenteng pagkalason gamit ang potassium chloride, o kahit mag-umpisa ng suicide charcoal, patok na patok ang mga yan. Sige, gawin natin sa paraang gusto mo. Tumanggaw si Yusuf Zok bilang pagsang-ayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 149, ang bangis ni Floor Carson. Ang kabiserang lungsod, 10 ng gabi, isang malamig na simoy ng hangin. Bumaba si Floor Carson sa taxi at nagpalit ng mamahaling suit, hawak ang isang malaking kumpol ng matingkad na pulang rosas at isang bote ng tsaa. Hindi alam ni Yusuf Zok kung anong mahiwagang plano ang ginagawa ni Floor Carson, ngunit sinabi niya sa kanya na mga props lamang ang mga ito. Bukod dito, paulit-ulit na sinabihan siya ni Floor Carson na huwag umakyat sa taas dahil hindi niya kayang panoorin ang mangyayari. Naisip ni Yusuf Zok na dahil sangkot si Floor Carson, malamang na walang magiging malalaking isyo, kaya sapat na ang pagganap bilang isang pansamantalang driver. Siyempre, kahit sumasang-ayon ang kanyang bibig, gusto pa rin niyang maging hindi nakikita at sundan ang nangyayari, dahil kailangan niyang siguraduhing walang mangyayaring mali. Bandang 7 minuto pasado 10:00 ng gabi, umakyat sa hagdan si Floor Carson, nakasuot ng suit, salamin, at may dalang malaking bungkos ng mga rosas. Bago siya umakyat, inayos niya muna ang ekspresyon ng mukha niya, sinusubukang magmukhang masaya. Labis na naging mausisa si Yusuf Zok kung paano makikipag-ugnayan si Floor Carson sa ilang mga hamak na tao, kaya nang makita niya itong mawala sa hagdanan, agad siyang nagmukhang hindi nakikita at sumunod. Mabilis na naglakad pataas si Floor Carson at, nang makarating sa ika-4 na palapag, direktang kumatok sa pinto ng silid 402. Dong, 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 mabilis at maindayog ang kanyang pagkatok. Kasabay ng pagkatok niya, biglang pumasok sa silid ang lalaking nakasuot ng double cap at ang 5 kataong grupo nito. Sa ngayon,
Tapos na silang kumain at magkakasamang nakaupo at pinag-uusapan ang mga partikular na hakbang para sa kanilang operasyon. Siya, sumenyas ang lalaking nakasuot ng sombrerong parang duckball na manahimik, pagkatapos ay mabilis na lumapit sa pinto at sumilip sa butas ng silaypan. Isa itong binata, napakapino, may hawak na malaking kumpol ng mga bulaklak at sumisigaw. Sino ang hinahanap mo? Tanong ng lalaking nakasuot ng sombrerong parang duckball nang nakakunot ang noo. Nang marinig ang boses ng lalaking nakasuot ng sombrerong parang duckball mula sa loob habang kumakatok, biglang natigilan si Flor Carson, pagkatapos ay sumama ang itsura niya, sino ka? Ting lamig, buksan mo ang pinto, bakit may lalaki sa loob? Paf, si Yusuf Zoc, na nagtatago sa ilalim ng hagdanan, ay halos matawa ng malakas nang marinig ang mga salita ni Flor Carson, kaya ang lalaking ito ay mahusay din sa pag-arte. Sandaling katahimikan ang namayani sa silid, malinaw na hinubad ni Flor Carson ang lalaking nakasuot ng sombrerong parang duckball. Mali ang lugar mo, lumipat na ang dating nangungupahan, matapos pag-isipan, tapat na sagot ng lalaking nakasuot ng sombrerong parang duckball. Ilang araw pa lang inuupahan ang apartment, at ngayon ay may dumating na lalaking nakasot na naghahatid ng mga bulaklak, kaya malinaw na hindi alam ng lalaking nakasot na lumipat na ang dating nangungupahan. Nagsisinungaling ka sa akin, buksan mo ang pinto, Winter, buksan mo ang pintong ito, bakit mo ginagawa ito sa akin? Kinalampag ni Flor Carson ang pinto, habang kamakalabog ng kamakalabog, na tila medyo hysterical. Maling tao talaga ang napili mo, walang taglamig dito. Boses ng isang babae ang nagmula rin sa loob, ang tanging babae sa 6 na kataong grupo ng lalaking nakasuot ng sombrerong parang duckball. Buksan mo ang pinto, sinusubukan mo pa rin akong lokohin, buksan mo ang pinto, Winter, kung hindi mo bubuksan itong pinto at magpaliwanag, hindi pa tayo tapos. Patuloy na kinakalabog ni Flor Carson ang pinto, tila nawalan na ng malay at hindi nakikinig sa anumang paliwanag mula sa loob. Pasensya na. Pero maling tao ang napili mo, ang lalaking nakasuot ng sombrerong parang duckball, na talagang mapagmatsyag, ay hindi pa nagbubukas ng pinto para kay Flor Carson hanggang ngayon. Pinagluloko mo pa rin ako, no? Binibigyan mo na ako ng berdeng sombrero, tapos sinusubukan pa rin akong lokohin, yun lang ba? Teka lang, huwag kang pupunta kahit saan. Habang nagsasalita, inilabas ni Flor Carson ang isang cellphone at nag-dial ng isang numero. Kasabay ng isang, langit-ngit, bago pa man matapos ni Flor Carson ang pagdayal, itinulak pabukas ang pinto, at lumitaw sa paningin ni Flor Carson ang lalaking nakasuot ng sombrerong parang duckball at ang babae. Talagang kinatatakutan nila na baka magsama-sama ang baliw na ito ng maraming tao para gumawa ng kaguluhan, kaya pinapasok nila ang baliw na ito para tingnan ang paligid, para makumpirma na tapos na ang taglamig niya at para mailabas siya roon sa lalong madaling panahon. Nang makitang bukas ang pinto, sandaling huminto si Flor Carson, pagkatapos ay patakbong pumasok habang sumisigaw, Winter, lumabas ka. Puff, 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 puff. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang mga sigaw, narinig din ni Yusuf Zoc ang mga mahinang putok na hinaluan ng kanyang boses, ang tunog ng isang pinatahimik na putok ng pistola, na medyo mahina at hindi maliit ang ingay ngunit natabunan ng kanyang pagsigaw. Bang! Ang pinto, na kanina'y nakaawang, ay agad na isinara kasunod ng 6 na putok ng baril. Agad na sinuyod ng telekinesis ni Yusuf Zoc ang silid, at pagkatapos ay nakita niya ang 6 na bangkay na nakahiga sa sahig, naliligo sa dugo. Paputok na nagpaputok si Flor Carson, at ang 6 na lalaking nakasuot ng sombrerong duckball ay pawang na baril sa noo. Masyado siyang mabilis. Ang bilis ng pagbunot ng baril, ang bilis ng pagtama, nakakagulat ang bilis, perpekto niyang naisagawa ang kanyang operasyon ng pagpatay. Namangha si Yusuf Zoc sa kanyang sarili, ang bangis ni Flor Carson ay sadyang hindi kayang tiisin ng ilang baguhan. Samantala, sa sandaling ito, mabilis na nagsusuot ng takip ng sapatos si Flor Carson. Sa katunayan, naglabas siya ng ilang pantikip sa sapatos at isinuot ang mga ito sa kanyang mga paa, yung tipong isinusuot ng mga teknisyan ng water delivery o air conditioning para maiwasan ang pag-iwan ng mga bakas ng paa at mapanatiling malinis ang sahig. Dahan-daang inilagay ni Flor Carson ang isang bulaklak sa tabi ng pinto habang mabilis ding hinanap ang mga bangkay.
Isa-isa niya itong hinalughog, at itinapon lahat ng kaina-hinalang bagay na nakita niya sa isang malaking supot ng pagkain. Matapos halughugin ang mga bangkay, sinimulan niyang hanapin ang mga cellphone, tiket sa eroplano, mga identity card ng mga lalaki, at dinampot pa ang mga laptop na naiwan sa mesa. Pagkatapos, nakita siya ni Yusuf Zoc na winasak ang mga kurtina, pinunit ang mga kumot sa kama, at tinipon ang 6 na bangkay sa gitna ng silid. Sa huli, pinaihit niya ang bote ng itim na tsaa na hawak niya at ibinuhos ito sa mga kurtina, kumot, at sa mga katawan ng 6 na lalaki. Matapos niyang sulyapan ang buong silid, nagsindi siya ng posporo at dahan-daang inihagis ito. Sa isang whoosh, ang mga kurtina, kumot, at 6 na bangkay ay nagliyab at naging apoy. Napalunok ng malalim si Yusuf Zoc, iniisip ang sarili, kung ano ang kahulugan ng propesyonal, ito ang kahulugan ng propesyonal. Langit-ngit, lumabas si Flor Carson, nilock ang pinto, at nagmamadaling bumaba. Naunang tumakbo palabas si Yusuf Zoc, at ang dalawa ay mabilis na bumalik sa taxi na halos lumilipad, at pagkatapos ay nagmaneho si Yusuf Zoc habang si Flor Carson ay nagsimulang magtanggal ng kanyang damit at takip ng sapatos. Tapos na ang trabaho. Maghanap ka ng lugar na walang tao para sunugin ang mga damit na ito at ang mga personal nilang gamit, sabi ni Flor Carson pagkatapos magpalit, kalmado ang boses. Ayos lang ba ang lahat? Nag-aalalang tanong ni Yusuf Zoc. Anong tinutukoy mo? Naguguluhan na tanong ni Flor Carson. Ang apoy, ikaw ang nagpasiklab. Hindi mo naman susunugan ang buong gusali, di ba? Ha? Tumaas ang kilay ni Flor Carson, paano mo nalaman na ako ang nagpasiklab? May nakita akong parang apoy sa loob mula sa labas, paliwanag ni Yusuf Zoc. Walang problema, hindi naman talaga mahuhuli yan. Malapit na dumating ang bumbero, umiling si Flor Carson. Mabuti naman, tumanggaw si Yusuf Zoc. Sus Mariosep, magbayad ka. Hindi ako gumagawa ng kawang-gawa. Biglang mura ni Flor Carson. Huwag mong madaliin ang pera, hindi pa tapos ang trabaho, nakangiting sabi ni Yusuf Zoc. Mga upahang mamamatay tao lamang ang mga lalaking iyon. Kailangan pa rin namin ang iyong kadalubhasaan para sa tunay na amo. Hindi, magkahiwalay na isyo. Bigyan mo muna ako ng pera. Labis akong nalugi nitong mga nakaraang araw. Sige, ibibigay ko na lang sa'yo bukas ng gabi. May malaking trabaho bukas ng gabi. Hahatiin natin ang mga nasamsam, at sama-sama tayong yayaman. Kalimutan mo na ang tungkol sa pagyaman, hindi ako bagay sa luho, biro ni Flor Carson sandali, pagkatapos ay sumandal muli sa upuan, malakas na nag-iisip, sino ang nasa likod ng mga lalaking ito. Hindi naman sila pwedeng maging simpleng mga karakter, di ba? Nag-isip sandali si Yusuf Zoc at saka umiling, kalimutan mo na yan, hindi ako magiging ligtas kung ipapadala kitang mag-isa, kaya huwag na muna natin itong pag-usapan sa ngayon. Oy, parang medyo mahirap yan, pero mahilig ako sa magandang hamon. Sige, ibuhos mo na. Mausisang sabi ni Flor Carson. Huwag na nating pag-usapan pa yan, isantabi na muna natin yan. Pero huwag mong maliitin ang sitwasyon ng ate ko, at tandaan, kasali ang lahat bukas ng gabi, maghahanap tayo ng kayamanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 150, ang core team. Dinala ni Flor Carson si Yusuf Zoc pabalik sa ospital at sinabihan itong huwag banggitin ang kahit sino tungkol sa insidente kagabi maliban sa kanilang dalawa. Sa ganitong mga bagay, mas ligtas ang sitwasyon kung mas kaunting taong nakakaalam. Alam na alam ito ni Yusuf Zoc, hindi siya isang tanga. Paano niya nagawang pag-usapan ang mga ganitong bagay sa iba? Kinabukasan, tumawag si Samuel Ross. Binanggit niya, sinasadya man o hindi, na naganap ang isang sunog sa isang tirahan malapit sa Beijing Film Academy, na kumitil sa buhay ng 5 tao. Alam ni Yusuf Zoc na sina Samuel Ross at Zhu ay parehong lubos na mapagbantay, hindi sila mga ordinaryong tao. Siyempre, wala siyang ibinalik na tugon, sinabi lang niya kay Samuel Ross na nakabalik na siya at dapat silang magtipon ng gabing iyon, kasabay ng pagkumpleto ng ilang trabahong ilang araw nang hinihintay. Sumagot lang si Samuel Ross ng, dahil nauunawaan niyang nawala na ang potensyal na panganib kay Sarah Zoc. Samantala, nang umagang iyon,
minaneho ni Flor Carson ang puting Range Rover ni Yusuf Zoc papunta sa ospital para sunduin si Paisley Kirk, ang nurse na nagbantay buong gabi. Dahil napag-usapan na ito nina Yusuf Zoc at Flor Carson noong nakaraang gabi, napagpasyahan nilang payagan si Paisley Kirk na lumipat sa bahay ni Flor Carson. Sa katunayan, may bahay si Flor Carson sa kabisera, at dahil nakatira na siya ngayon kasama si Samuel Ross at ang iba pa, bakante ang kanyang bahay, kaya ito ang perpektong lugar para matuluyan ni Nurse Kirk. Siya mismo ang lumapit para tulungan siyang lumipat. Ipinaalam na ni Yusuf Zoc kay Paisley Kirk ng maaga, kaya siya ay naantig, nasasabik, at kinakabahan. Pagsapit ng hapon, mag-isang dumating sa ospital si Flor Carson. Kailangang linisin ng kaunti ni Paisley ang lugar, medyo makalat sa bahay ko. Pinapagpahinga ko siya kaninang hapon, para siya ang pumalit sa shift mo mamayang gabi, sabi ni Flor Carson, piniling huwag pumasok sa ward at sa halip ay makipagkita kay Yusuf Zoc sa parking lot ng ospital. Sandali lang, kailangan kong sagutin ang tawag, sabi ni Yusuf Zoc nang tumunog ang kanyang telepono. Si Amber Vance ang nakita sa caller ID, na nagkataon lang dahil kailangan din niya itong makausap. Yusuf, kumusta ang sakit ng tiyuhin mo? Tanong ni Amber tungkol sa kondisyon pagkakonekta agad ng tawag. Inilipat na siya. Nakabalik na ako sa kabisera. Stable na ang kalagayan niya, nakangiting sabi ni Yusuf. Nakabalik ka na. Aling ospital? Sabihin mo agad, bibisita ako. Hindi mo na kailangang pumunta rito. Hindi kaaya-aya ang sakit ng tatay ko, at baka magdulot ng kaunting awkwardness ang pagbisita mo. Alam ni Amber Vance ang sanhi ng pinsala ng ama ni Yusuf Zoc. Kung ganoon ay hindi ako sasama. Pero bibili ako ng mga nutritional supplement mamaya. Maaari mo ba akong ibigay sa kanila? Malumanay na tanong ni Amber Vance. Kung gayon dapat bumili ka pa, natatawang sabi ni Yusuf. Ma'am, bibili pa ako, sang-ayon ni Amber, habang sabik na tumatango. Paano mo hinarap ang kaso ni Bud Trujillo? Biglang binanggit ni Yusuf Zoc si Bud Trujillo, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong magtanong noon. Kakausapin na sana kita tungkol dyan, bulong ni Amber. Sinunod ng lahat ng mga kasamahan mo ang itinagubilan mo, 50,000 para sa mga malubhang na sugatan, 10,000 para sa mga maliliit na pinsala. Nagbayad si Bud Trujillo ng cash. At saka, hihingi sana ako ng pera para sa iyo, pero naisip ko, dahil wala ka rito, magkakaroon ng impluwensya ang pamilya niya laban sa atin, kaya hindi ko ginawa. Pero hindi ka naman nagkukulang ng pera, di ba? Tama ang ginawa mo. Wala na ba si Bud Trujillo ngayon? Tanong ni Yusuf. Hindi, dapat siyang makulong ng kahit 10 araw, sabi ni Amber habang natatawang sabi. Siguro galit na siya sa'yo ngayon. Mag-ingat ka mula ngayon, paalala ni Yusuf. Sana naman istorbohin niya ako, buntong hininga ni Amber. Sige, Amber, libre ka ba ngayong gabi? Nag-isip sandali si Yusuf at saka nagtanong. Oo, libre ako pagkatapos ng trabaho, bakit? May kailangan ka ba? Mahina ang boses ni Amber, may bahid ng pagiging malapit. Ma'am, may kaunting pabor sana akong hihingin sa iyo, sabi ni Yusuf Zoc. Alam mo naman na may kapatid ako sa Film Academy, di ba? Ma'am, alam ko, tumanggaw si Amber Vance. Kaya kapag wala ka sa trabaho ngayon, pwede ka bang pumunta sa Film Academy para hanapin ang kapatid ko at saka mo siya isama sa hapunan sa labas? Pagkatapos ng hapunan, maaari mo ba siyang ibalik sa iyong bahay para doon magpalipas ng gabi? Pero huwag mong sabihin sa kanya na bumalik na ako, at huwag mong banggitin ang sakit ng tatay ko. Magkunwari ka na lang na wala kang alam. Sige. Hindi alam ni Amber Vance ang ibig sabihin ni Yusuf Zoc, pero isa itong magandang balita. Binibigyan siya ni Yusuf Zoc ng pagkakataong makipag-ugnayan sa kanyang kapatid, syempre, 100% handa ito. Ipapadala ko ang numero ng ate ko sa telepono mo maya-maya, at bibigyan ko rin siya ng paalala. Sige, kung gayon. Sige, walang problema. Sa huli, hindi nagawang magtanong ni Amber Vance ng bakit. Salamat para dito. Kamakailan lang, nagawa kong masaktan hindi lang si Bud Trujillo kundi pati na rin ang isang lalaking nagngangalang brother daw,
Niloko ko siya ng milyon-milyon, kaya nag-aalala ako para sa kaligtasan niya. Ayos lang sana kung dito lang siya sa bahay mo magpalipas ng isang gabi. Kuya daw, aling kapatid na daw, ako na ang bahala sa kanya. Biglang nag-alala si Amber Vance, may isa na namang sumulpot. Aba, patuloy niya itong aasikasuhin. Nako, 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 huwag mong basta-basta hawakan ang mga bagay-bagay nang walang ingat. Pag oras na para hawakan mo ang isang bagay, saka mo lang ito kakayanin, sabi ni Yusuf Zoc, habang pinipigilang tumawa. Kung gayon, susunod ako sa gusto mo, pero pwede ba akong maghiganti sa kanya kahit kaunti? Sabi ni Amber Vance nang may mapaglarong ngiti. Sige, mag-ingat ka lang. Pakiramdam ko may gumagawa na ng mga bagay-bagay sa opisina ko ngayon, haha, tawa ni Yusuf Zoc ng malakas. Hehe, nagsimula ring tumawa ng malakas si Amber Vance. Sige, ibaba na natin ang tawag. Ipapadala ko sa iyo ang numero ng kapatid ko, tandaan mo yan at huwag mong kalimutan, ha? Tinapos ni Yusuf Zoc ang pagsasalita at ibinaba na ang telepono. Pagkatapos ibaba ang tawag, ipinadala niya ang mobile number at address ng dormitoryo ni Sarah Zoc sa telepono ni Amber Vance at tinawagan din si Sarah Zoc. Hindi niya sinabi kay Sarah Zoc na nakabalik na siya sa kabisera, ni hindi niya sinabi rito ang tungkol sa pagkakaospital ng kanilang matandang lalaki sa kabisera. Ito rin ay isang desisyon na ginawa matapos kumonsulta sa matanda, dahil ayaw nilang malaman ng matanda ang tungkol sa sakit ng matanda. Plano nilang ipaalam ito sa kanya kapag medyo bumuti na ang kalagayan ng matanda at pagkatapos nitong makalabas ng ospital. Sinabi ni Yusuf Zoc kay Sarah Zoc na may isang babaeng pulis na nagngangalang Amber Vance na darating para hanapin siya sa gabi para yayain siyang maghapunan sa labas at hindi na siya maaaring bumalik sa kanyang dorm para magpalipas ng gabi. Sa halip, kinailangan niyang manatili sa bahay ni Amber Vance. Naguguluhan, nagtanong si Sarah Zoc kung bakit. Nagsinungaling si Yusuf Zoc at sinabing dahil sa insidente kay Otis Quinn sa karaoke bar noong nakaraan, maaaring maghanap ng gulo si Otis Quinn sa susunod na mga araw. Kaya nga gusto niyang manatili ito kay Amber Vance, na isang mabuting kaibigan niya sa kabisera at isang taong natulungan niya ng malaki. Sumang-ayon si Sarah Zoc, kahit na may pag-aalinlangan. Pagkatapos ibaba ang telepono kay Sarah Zoc, sinenyasan ni Yusuf Zoc si Flor Carson na ihatid siya sa bangko dahil muntik na niyang makalimutan ang 10 milyon na hinihintay ni matandang Shu. Ipaalam kina Samuel Ross, Zuzi, Xiaowei, at Wen Shuai na magkita sila sa Quanjud ngayong gabi. Ikaw ang magpareserba, gusto kong pasalamatan ang mga kapatid sa kanilang pagsusumikap nitong mga nakaraang araw. Oo naman, ang ilan sa amin ay tiyak na maituturing na core team ninyo ngayon. Pero hindi ba't may sinabi ka tungkol sa pagyaman ngayong gabi? Anong klaseng kapalaran? Tanong ni Flor Carson, nalilitong. Sumagot si Yusuf Zoc ng may misteryosong ngiti, malalaman mo rin mamaya. Pash, binato sa kanya ni Flor Carson ang ibon ng may labis na panghahamak. Nabanggit mo lang ang core team. Ang totoo, may pera ako ngayon, pero wala akong ideya kung ano ang gagawin ko rito. Maaari mo ba akong bigyan ng payo kung anong uri ng industriya ang dapat kong paglaanan ng 50 o 60 milyon? Medyo nababagabag na ngayon si Yusuf Zoc. Hindi mataas ang kanyang antas ng edukasyon, at bukod sa pundasyon sa martial arts, ang tanging bentahe niya ay ang kanyang telekinesis, ang kanyang kakayahang maging hindi nakikita, at ang kanyang lakas. Ngunit ang mga espesyal na kakayahang ito ay walang kaugnayan sa pagpapatakbo ng isang industriya at pagkita ng malaking pera. Ang pagkakaroon ng mga kakayahang ito ay hindi nangangahulugang mayroon din siyang talino sa negosyo, tunay na hindi siya angkop para sa negosyo. Gusto mong pumasok sa industriya na may 50 o 60 milyon. Anong klaseng toro ang pinagsasabi mo? Kung mamumuhunan ka ng ganoon kalaki sa isang liblib at maliit na county, kahit ang lokal na mahistrado ay hindi magbibigay ng oras sa iyo. Masyadong kulang ang 50 o 60 milyon. Maaari kang magtayo ng isang maliit na pabrika ng carton, o isang maliit na planta ng semento, marahil, ngunit kalimutan mo na ang pagyamanin. Mag-ipon ka pa ng kaunti hanggang sa magkaroon ka ng 5 o 600 milyon, saka mo isipin ang pagpasok sa industriya. Pero mayroon ka bang 50 o 60 milyon ngayon? Putek! Gusto kong palitan ang kotse ko, bigyan mo ako ng pera, gusto kong palitan ang kotse ko.
Gustong umakto ni Floor Carson na parang isang baguhang mayaman at hatiin ang kayamanan.